Sa mundo ng mga hayop, ang pinakaninanais ng mga babae ay hindi ang pagkakaroon ng 5 pambihirang asawang hayop, kundi ang mapili ng pinuno ng lahi ng mga ahas. Sa sandaling ang hari ng mga ahas ay mahulog sa isang babae, siya ay ituturing na isang reyna at bibigyan ng suporta, hanggang ang babae ay mapuno ng kanyang amoy. Ngunit si Ruan Quinye na bagong lipat ay nagkamali ng pagkaintindi. Akala niya ang malaking ahas ay inaalagaan siya bilang isang anak. Ngunit unti-unti napagtanto ni Ruan Quinye na ang ahas na ito ay parang isang husky, na walang dahilan ay gusto nitong dilaan siya. At kahit na direkta siyang binabasa gamit ang tubig. Sa puntong ito, si Ruan Quinye na bagong lipat ay puno ng pag-asa nang buksan ang kanyang telepono. Ngunit natuklasan na walang signal. Siya na hindi sumusuko ay nagtatangkang tumakbo pabalik-balik na may hawak na telepono. Ngunit sa huli, siya ay napilitang sumuko sa pagkabigo. At tinanggap ang katotohanan na siya ay lumipat na. Siya ay dumating sa tabi ng isang maliit na sapa. At tumingin sa malinaw na tubig kung saan may ilang malalaking itim na isda. Hindi na napigilan ng tiyan ko ang pagtunog dahil sa gutom para mabuhay. Si Ruan Quinye ay nagtitiis ng gutom at pumasok sa tubig upang subukang manghuli ng isda. Nakikinabang siya sa kanyang karanasan sa pamumuhay sa labas. Nagbigay ito sa kanya ng kakayahang tanggapin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Marahil dahil ang kapaligiran ng mga isda dito ay masyadong komportable. Nagdulot ito ng kakulangan sa kanilang pagiging mapagmatsyag sa panganib. Kaya't madali lang para kay Ruan Quinye na makahuli ng isang isda. Pagkatapos, inalis niya ang mga bato. Gumawa siya ng simpleng ihawan ng isda gamit ang mga sanga. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang lighter sa kanyang backpack. Kaya't hindi na kailangan ang abala ng pag-ukit ng kahoy para sa apoy. Ang mga dahon dito ay kakaiba. Bagamat puno ng berdeng likido, ito ay napakadaling masunog. Ito ay nagbigay kay Ruan Quinye ng higit pang pag-iingat sa pinagmulan ng apoy. Natatakot siyang sa isang saglit na hindi mag-ingat ay magdudulot ito ng sunog sa gubat. Sa lalong madaling panahon, isang isdang may amoy na masarap ang naluto. Matinding kumagat siya. Dito lang naramdaman ni Ruan Quinye na siya ay nabuhay. Kahit walang asin. Pero ang karne ng isda ay hindi inaasahang masarap. Sa loob ng ilang sandali, natapos niyang kainin ang buong isda. Matapos kumain, bumalik si Ruan Quinye sa tubig at nahuli ang isa pang isda. Matapos itong maayos na maproseso, binalot niya ito sa mga dahon. Pinahiran ito ng malabnaw na putik at itinapon sa tabi ng apoy. Matapos gawin ang mga ito, nakatingin siya sa apoy na parang nag-iisip. Ano bang klaseng lugar ito? Nagsimulang magduda si Ruan Quinye at hinawakan ang kanyang buhok. Parang hindi pa rin ito makatotohanan. Naghahangad na sa susunod na sandali ay makakabalik na siya. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga tunog. Parang may bagay na kumikiskis sa mga damo. Agad na sumiklab ang isang napakamapanganib na pakiramdam. Mula sa likas na ugali, bigla siyang umupo at gumulong sa tabi. Sa susunod na segundo, isang makapal at mahabang buntot ng itim na ahas. Direkta itong tumama sa lugar kung saan siya nakahiga at nagdulot ng bitak. Nang bumalik si Ruan Quinye, nakita niya ang isang makapal na buntot ng ahas. Naagaw ang inihaw na isda sa tabi ng apoy. Pagkatapos, nakita niya ang isang itim na malaking ahas na umaabot sa 20 metro. Isang malamig na panginginig ang agad na bumalot kay Ruan Quinye. Ang takot ay nagdulot sa kanyang mga binti na hindi tumigil sa pagyanig. Bigla siyang nadapa sa lupa dahil hindi siya nakatayo ng maayos. Ang malaking itim na ahas na ito parang kumakain lang ng maanghang na tsitsirya sa akin. Sa kalungkutan, naiisip ni Ruan Quinye. Nakita niyang unti-unting lumalapit ang itim na ahas sa kanya. Nakapikit si Ruan Quinye, handa na sa kanyang kamatayan. Ngunit ang sakit na kanyang inisip ay hindi dumating. Tanging ang kanyang mga braso ang naramdaman na malamig na malamig. Nang dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, napansin niya. Ang malaking ahas ay nakalabas ang dila at nilalaplap ang kanyang braso. At ang buntot ng ahas ay nakabalot sa isang pulang prutas. Patuloy itong tumutok sa kanyang mukha. Sa hindi maiiwasan, si Ruan Quinye ay napilitang kunin ang prutas ng nanginginig. Isang maliit na kagat. Wow, ang tamis! Nakita ng malaking ahas na kumakain ang maliit na tao ng prutas. Kaya't nagpakita ito ng napakatao ng ngiti. Pagkatapos, biglang ginamit ng malaking ahas ang buntot nito upang ihagis ang 2 o 3 itim na isda. Ikinulong ng buntot ng ahas ang baywang ni Ruan Quinye. Itinulak ang tao sa harap ng itim na isda. At sa sandaling ito, siya ay naging kalmado mula sa takot. Gusto mo bang ipagluto kita ng isda? Ipinush muli ng malaking ahas ang isda pasulong. Alam ni Ruan Quinye na tama ang kanyang hinala. Pagkatapos, siya ay naging tagaluto ng isda. Ako ay isang tagaluto ng isda. Mahusay ako sa pagluluto ng isda. Kahit na hindi ako kumikita ng kahit isang sentimo. Ngunit ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pera. Siya ay abala hanggang sa lumubog ang araw bago niya napakain ang malaking ahas. Linalawit ng malaking ahas ang kamay at braso ni Ruan Quinye. At pagkatapos ay tila ito ay isang gantimpala. Ipinagsiksik ang ilang pulang prutas sa yakap ni Ruan Quinye.
Habang inilalagay ni Juan Quine ang mga prutas sa kanyang backpack, sinabi niya, "Sige na, Snake Brother, kung busog ka na rin. Bumalik na tayo agad. Bukas, sa oras na ito, huwag tayong mawawala." Maganda ang ideya, pero ang realidad ay malupit. Malinaw na hindi handang pakawalan ng malaking ahas ang maliit na tao. Habang hindi pa nakakareact si Juan Quine, hinila siya ng malaking ahas gamit ang kanyang buntot. Wala siyang magawa habang nakataas siya sa hangin. Hindi nagtagal, dinala siya sa isang yungib. Malaki ang espasyo sa loob ng yungib. May isang malaking makinis na bato sa gitna. May nakalatag na balahibo ng hayop sa ibabaw ng bato. Paano kaya naalis ng ahas ang balat ng hayop? Medyo naguguluhan si Juan Quine. Mabilis na humiga ang malaking ahas sa balahibo. Nagiwan pa siya ng isang bakanting pwesto. Tinutukoy niya ang maliit na tao na umakyat din. Ngunit wala si Juan Quine sa ganong sitwasyon. Agad na nagwagayway ng kamay upang ipakita na okay lang na matulog siya sa labas. Pagdating sa labas ng yungib, agad na kinuha ni Juan Quine ang kanyang cellphone. Hawak ang huling pag-asa, tumingin siya sa screen. Pero wala pa ring himala na nangyari. Sa sandaling ito, hindi na nakapagpigil si Juan Quine at umiyak ng malakas. Sa hinaharap, nakatakdang umasa na lamang siya sa sarili. Upang mabuhay sa gubat na ito, biglang may isang ahas na may malamig na dila. Lumapit ito sa kanyang mukha at tila gustong dilaan ang kanyang luha. Nahadlangan ito ni Juan Quine na may hikbi, gamit ang kanyang kamay. Huwag mong dilaan. Wala na akong tubig para maghugas ng mukha. Kahit na malinaw ang senyales ng malaking ahas na nag-aalok ng kabaitan. Pero si Juan Quine ay hindi pa rin makapagtiwala ng buo sa kanya. Pero nang maramdaman ang pakiramdam sa kanyang kamay, doon niya natuklasan na ang kanyang kamay ay humahawak sa ulo ng ahas at sa dila nito. Agad siyang kinabahan at nagkaroon ng goosebumps. Kaya't nagmadali siyang humingi ng tawad. "Pasensya na, ahas, hindi ko sinasadya na tusukin ang dila mo. Huwag kang magalit." Pagkasabi niya nito, biglang pinadapa ng ahas si Juan Quine. Ang ulo ng ahas ay patuloy na gumagalaw sa kanyang mga bisig. Ganap na nasiyahan ito sa paghaplos ng maliit na bata. Nang makita ito, si Juan Quine ay nakahinga ng maluwag. Kailangan niyang haplusin ang ulo ng ahas ng paulit-ulit. Hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang nakapikit. Ngunit hindi nagtagal ay nagising siya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niyang natutulog pa rin ang itim na ahas. Kaya't inihanda niya ang kanyang sarili na umalis sa pagkakataong ito. Pinatibay ni Juan Quine ang kanyang loob. Dala ang kanyang backpack, lumabas siya sa yungib. Naglakad siya patimog na may daladalang sulo sa loob ng 2 oras. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Juan Quine ang walang katapusang kapatagan. Maraming estrangherong hayop ang naroroon sa kapatagan. Sa puntong ito, medyo pagod na rin si Juan Quine. Nakasandal siya sa puno, pagod na pagod ang katawan at isipan. Nagsasalok ng pulang prutas mula sa backpack. Pagkatapos, tumayo siya at nagapoy ng isang bonfire. Sa gitna ng madilim na gubat na ito, tanging ang apoy lamang ang makapagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Nang magluto siya ng isda para sa malaking ahas, napansin niya. Mukhang natatakot ang itim na ahas sa apoy. Ipinapakita nito na ang likas na takot ng mga hayop sa apoy ay narito rin. Kaya't nagkaroon siya ng lakas ng loob na umalis sa yungib sa gabi. Ngunit nang talagang marinig ang ungol ng mga hayop, siya ay hindi maiiwasang maging medyo kinakabahan. Matapos mag-isip ng sandali, nagpasya si Juan Quine na magpalipas ng gabi sa puno. Ngunit hindi maginhawa ang umakyat sa puno habang may hawak na sulo. Kaya't naglinis siya ng isang piraso ng lupa at ipinasok ang sulo. Ngunit sa oras na mailagay ito, naamoy niya ang isang masangsang na amoy ng dugo. Sa kanyang likas na reaksyon, muling kinuha niya ang sulo at tumingin sa madilim na bahagi sa harap. Agad siyang nakatagpo ng mga malamig at sabik na mga mata. Habang papalapit ang anino, nakita niya ang tunay na anyo ng manguusap. May sugat na may dugo sa mukha ng leopardo. Makikita na ito ay bagong sugat. Nanginginig si Juan Quine habang inilalagay ang sulo sa kanyang harapan. Ngunit ang nakakatakot sa kanya ay hindi natatakot ang halimaw sa apoy. Sa isang iglap, tumakbo ito papunta sa kanya. Agad na inalog ni Juan Quine ang sulo sa harapan. Kahit na sa pagkakataong ito, nablock niya ang atake ng leopardo. Ngunit nagiwan ito ng sugat sa kanyang braso. Ang leopardo ay tila naglalaro sa kanyang biktima. Hindi ito nagmadali na bigyan si Juan Quine ng panghuling atake. Sa bawat pagtakbo nito, nagiiwan ito ng sugat sa kanya. Pagkatapos ng sugat, mabilis itong umalis. Sa hindi nagtagal, umabot na si Juan Quine sa bingit ng pagkasira. Ngunit ayaw niyang mamatay ng ganito. Dahil hindi na epektibo ang sulo. Kaya't itinapon na lang ni Juan Quine ang sulo. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kanyang backpack. Hindi na siya nakapaghintay na gumawa ng iba pang galaw. Muli na namang sumugod ang mabangis na hayop. Pero sa pagkakataong ito, handa na siya. Itinusok niya ang kanyang kutsilyo sa mata ng leopardo. Ngunit siya rin ay naitulak sa lupa ng puwersang iyon. Kaya't hindi siya makabangon sa sandaling iyon. At ang isang mata ng leopardo ay nabulag din.
Ang matinding sakit ay nagpasabog sa kanya na sumalpok sa mga puno. Sa susunod na sandali, si Juan Quine na nakadapa sa lupa, ay nakakita ng isang hindi kapanipaniwalang bagay. Nakita niyang ang katawan ng leopardo ay patuloy na nagbabago mula sa anyong tao patungo sa anyong hayop. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ito ay bumalik sa dati. Pagkatapos, ang mabangis na hayop ay tumalon patungo sa kanya. Si Juan Quine ay wala nang magawa kundi maghintay, habang nagbibilang ng oras ng kanyang buhay. Sa isang napakakritikal na sandali, isang itim na anino ang biglang lumitaw, at hinila ang leopardo na lumilipad sa hangin. Sa tulong ng malabo at mapurol na liwanag ng buwan, si Juan Quine ay malinaw na nakitang iyon ay ang malaking itim na ahas. Ang laki ng malaking ahas ay mas malaki kaysa sa leopardo. Ang malalaking pangil ay direktang kumagat sa liig ng leopardo. Sa loob ng ilang sandali, ang leopardo ay naging isang bangkay. Ang malaking ahas ay nalutas ang laban. Pagkatapos ay galit na umakyat sa harap ng maliit na nilalang. Unang pagkakataon na nagpakita ng galit at hindi pagkakasundo na hininga. Sa kanyang palagay sa gubat kung ang babae ay kusang umalis sa lalaki, iyon ay nangangahulugang ang lalaki ay mahina at walang alindog. Ibig sabihin, bilang hari ng gubat, hindi nakakuha ng pagkilala mula sa maliit na nilalang. Sa sandaling ito, si Juan Quine ay hinawakan ang ulo ng ahas gamit ang kamay na puno ng dugo. Mahinang sinabi, "Pasensya na. Hindi ko akalain na alis ako sayo. Ako ay talagang walang silbi." Ang malaking ahas ay nagulat sa paghawak. Agad na nagpakita ng mayabang na ekspresyon na parang sinasabi, "Haha, ngayon alam mo na kung gaano ako kahusay, di ba?" Pagkatapos ay malupit na pinagsasampal ang bangkay ng leopardo. Nang matapos itong maglabas ng galit, napagtanto niyang nakahandusay na ang maliit na bata. Kaya't mainat niyang hinila ang damit ng maliit na bata. Pagkatapos, nilaplap niya ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa gabing iyon, ang kamalayan ni Juan Quine ay putol-putol. Malabo niyang nakita ang isang lalaki na kinuha siya. Pagkatapos, pinagsiksik niya sa kanyang bibig ang maraming mapait na damo. Awang-awa siyang isinara ang kanyang bibig upang tumanggi. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may isang bibig. Pinilit nitong buksan ang kanyang bibig. Ipinasok ang mapait na likido dito. Pinilit siyang lunukin ito. Nang muling bumukas ang mga mata ni Juan Quine, nasa ikalawang hapon na. Nararamdaman lamang niyang ang kanyang katawan ay masakit. Nakabriefs lamang siya habang nakahiga sa balat ng hayop. Ang mga damit ay magulo at nakatambak sa tabi. Ang sugat sa kanyang binti ay nalagyan na ng makapal na halamang gamot. Matapos ang hirap na isuot ang kanyang damit, nakakain ng 3 pulang prutas bago siya nakabawi ng lakas. Nang panahong iyon, dahan-dahang bumalik ang malaking ahas. May dalang 2 biktima na hindi pa ganap na napatay. Nang makita ng malaking ahas na gising na si Juan Quine, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Basta't itinapon ang 2 biktima sa labas ng lungga. Nais niyang tumalon sa harap ni Juan Quine. Ngunit habang siya ay, naisip niya na si Little Dot ay tumakbo patungo sa teritoryo ng leopardo upang makaalis sa kanya. Hindi nagatubiling tumakbo sa teritoryo ng leopardo sa kabila ng panganib. Biglang nanghina ang kanyang mga mata, kaya't ang buntot ng ahas ay hindi na rin alam. Lumiko siya at itinulak ang mga biktima sa harap ni Juan Quine. Pagkatapos, nakatalikod siya kay Juan Quine at tahimik na umikot sa sulok. "Salamat sa pagligtas sa akin noong gabing iyon." Nakita ni Juan Quine ang magulong at malungkot na kilos ng malaking ahas. Naunawaan din niya na ang kanyang tahimik na pagalis ay nagdulot ng kalungkutan sa malaking ahas. Pagkatapos niyang sabihin, lumapit si Juan Quine sa tabi ng malaking ahas. "Sa susunod, gaano karaming inihaw na isda ang gusto mong kainin? Lahat ng iyon ay ako ang mag-iihaw para sa'yo. At saka, mayroon din akong ibang masasarap na pagkain. Bilang kabayaran, paano kung araw-araw kitang lutuin?" Pagkatapos sabihin ni Juan Quine, nagpakita siya ng hitsura na parang sobrang saya sa pagkain ng masarap. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang hinlalaki. Nang makita ito ng malaking ahas, umuungol siya. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa tiyan ni Juan Quine. Sa bigat na yon, muntik nang sumuka si Juan Quine sa kanyang kinakain. Nang makita ito, agad na itinaas ng malaking ahas ang kanyang ulo at nagtanong, "Wala, nagugutom lang ako." Pagkatapos niyang sabihin, nagplano si Juan Quine na kumuha ng kutsilyo upang hatiin ang laman ng biktima para magluto. Ngunit sa pag-ikot sa loob ng yungib, hindi niya nakita ang kanyang backpack. Agad siyang nagalala. "Malaking ahas, nakita mo ba ang aking backpack?" Sa sandaling na itanong niya ito, naisip niya agad. Siguradong kinuha ito ng itim na ahas. Ang mga mata na iyon na tumatakas at hindi makatingin sa kanya. Ano man ang tingnan, parang may pagkukulang. Pagkatapos, nakita ang itim na ahas na tahimik na lumabas mula sa likod ng bato. Kinuha nito ang backpack. Ang simpleng itim na ahas ay nag-isip na basta't maitago ang bagay na ito, hindi na aalis ang kanyang maliit na kaibigan. Nang makita ang itim na ahas na nakayuko na may pagkakaalam ng pagkakamali, si Juan Quine ay hindi nakapagpigil ng ngumiti.
Pagkatapos ay tapat niyang ipinaliwanag sa itim na ahas. Mahalaga ito sa akin. Sa susunod, maaari bang huwag mo nang itago ito ng palihim? Ngunit ang itim na ahas ay ginamit ang kanyang buntot upang takpan ang mukha. Gumawa ng anyo na parang hindi naiintindihan. Nang makita ito, si Juan Quine ay napilitan na lang ng umiti at umiling. Kumuha ng isang bagay mula sa backpack. Sinimulan niyang seryosong hatiin ang karne. Ang itim na ahas sa tabi ay kusang pumunta sa labas ng yungib. Nagdala ito ng malaking bunton ng mga sanga at isang napakalaking patag na bato. Nang makita ang napakatao na kilos ng malaking ahas, si Juan Quine ay kumuha ng mga dahon na nakuha mula sa gubat. Itinuro ito bilang senyales na gusto. Tumango ang itim na ahas. Hindi nagtagal ay nagdala ito ng maraming dahon. May ilang hawak pa ito sa bibig. Nang makita ang itsura ng malaking ahas, si Juan Quine ay nagisip ng kakaiba. Baka akala ng malaking ahas na siya ay anak nito. Narinig niya na may mga hayop na inaakalang mga anak ang mga batang tao. Wala nang pakialam kahit na ituring na anak. Makakain pa ng karne. Nang makabawi si Juan Quine, nagsimula siyang magprito ng karne gamit ang bato. Ang amoy ng karne ay umabot at nakahatak ng maraming ligaw na unggoy. Sila ay naginay na puno ng pagnanasa. Pero natatakot sa malaking ahas kaya't hindi sila makalapit sa yungib. Bigla, may isang pulang prutas na tumama sa braso ni Juan Quine. Tumingin siya sa tabi sa malaking puno. Ang matapang na unggoy ay sinamantala ang malaking ahas. Sa pagitan ng pagbusog at pagidlip, tumalon sa malaking puno sa kanyang tabi. Nakita ang unggoy na iniabot ang malaking peach mula sa kanyang kamay. At itinuturo ang inihaw na karne sa ibabaw ng bato. Matapos ang ilang senyales, saka lang nakapag-isip si Juan Quine. Gusto mo bang makipagpalitan sa akin? Muli, iniabot ng unggoy ang peach. Kumilos si Juan Quine ng kaunti pasulong upang kunin ito. Naglagay siya ng ilang inihaw na karne sa dahon at iniabot ito sa unggoy. Nang makuha ito ng unggoy, nagdala siya ng ilang maliliit na unggoy. At umupo sa malaking punong iyon. Habang kumakain, pinapanood siya habang umiiyak at sumisigaw. Inisip ni Juan Quine na marahil ito ay papuri sa kanya na masarap ang inihaw na karne. Kumagat din siya ng malaking piraso mula sa kanyang peach. Malutong, matamis at nakakapawi ng umay. Pagkatapos, kumaway siya sa unggoy. Kung gusto mo pang kumain ng karne, maaari kang bumalik at makipagpalitan sa akin. Mukhang hindi naintindihan ng unggoy. Pero nagbigay siya sa kanya ng isang malaking peach. Madaling makaramdam ng antok ang tao kapag busog na. Nagbukas siya ng bibig at pumikit. Pagkalipas ng ilang sandali, isang buntot ng ahas ang mainat na. Umikot at inilagay si Juan Quine sa batong kama. Pagkatapos, inilagay niya ang mga dahon sa tabi sa kanyang bibig at pinagsama. Pagkatapos, pinalitan niya ang lumang dahon sa sugat ni Juan Quine ng bago. Sa oras na yon, biglang naisip ni Juan Quine ang isang napakahalagang bagay. Bakit ang leopardo ay naging tao pagkatapos masaktan noong gabing iyon? At nararamdaman niya, isang tao ang nagbigay sa kanya ng gamot matapos siyang mawalan ng malay kagabi. Pero sa yungib na ito, maliban sa malaking ahas, talagang walang ibang tao. Baka ang taong iyon ay, nang ilagay ang bagong dahon, ang antok ni Juan Quine ay biglang hindi na mapigilan. Hindi pa siya tapos mag-isip ay nakatulog na siya. Ang Doma Jungle ang pangalan ni Juan Quine para sa gubat na ito. Mula nang siya ay masaktan, patuloy siyang nagpapagaling sa yungib. Ngunit sa sandaling ito, hindi na niya kayang tiisin ang kanyang katawan na malagkit. Gusto niyang maligo. Para dito, humiling siya sa malaking ahas ng isang oras. Sa ilalim ng paghawak ni Juan Quine sa kanyang ulo, sa wakas ay pumayag ang malaking ahas na dalhin siya sa tabi ng sapa. Ngunit patuloy siyang pinigilan na maligo sa ilog. Sa isang sandali, wala nang magawa si Juan Quine. Kaya't nagpasya siyang magbago ng paraan. Nag-set up siya ng grill at nagsimulang magluto ng isda para sa malaking ahas. Talagang epektibo ang hakbang na ito. Ang malaking ahas na bilog ay hindi nagtagal at nagsimula ng makatulog. At napansin din ni Juan Quine na ang malaking ahas ay nagkaroon ng kakaibang ugali kamakailan. Gusto nitong ilagay ang kanyang backpack sa kanyang ulo habang natutulog. Ganito ang nangyayari tuwing gabi. Nang makita niyang tuluyan ng natulog ang itim na ahas, ginamit ni Juan Quine ang kanyang hindi nasugatang binti upang pumasok sa tubig. Ang isa naman ay nakapatong sa tabi ng dalampasigan. At pagkatapos ay sinimulan niyang kuskusin ang kanyang sarili. Hintayin na makalabas si Juan Quine mula sa tubig. Dahan-dahan na bumaba ang malaking ahas mula sa lilim ng puno. Nakaakyat ito sa likod ni Juan Quine na may daladalang backpack. Nilaplap nito ang mukha ni Juan Quine. Ngunit nang makita ang katawan ni Juan Quine na basa ng tubig, agad itong naging tense. Dahil sa pananaw ng malaking ahas. Ang mga maliliit na hayop sa tribo ay hindi pwedeng maligo pagkatapos manger at lagyan ng dahon. Hindi sila pwedeng humawak ng tubig sa mahabang panahon. Kung hindi, madali silang mamatay. Sa kanyang paningin, ang maliit na bata ay hindi pa lumalaki. Ang malungkot na ekspresyon sa mga mata ng malaking ahas. Agad na nagdulot ng pag-aalala kay Juan Quine. Pasensya na.
Talagang hindi ko na kayang tiisin ang amoy ko kaya ako pumasok sa tubig. Sa gabing ito, bibigyan kita ng mas maraming pritong karne, okay ba? Kakabitiw lang niya ng mga salita. Agad na ginamit ng malaking ahas ang kanyang buntot para balutin siya at ang mga damit sa lupa. Mabilis itong dumulas patungo sa kuweba. Si Ruan Kinye ay kakalabas lang mula sa paligo. Nakasuot lamang siya ng isang maliit na shorts. Kahit na ang katawan niya ay nakabalot ng buntot ng ahas. Pero medyo namumula pa rin siya. Pagbalik sa yungib, nagmadali si Ruan Kinye na magsuot ng damit. At nang ilapag siya ng malaking ahas sa lupa. Pinatpat niya ang ulo ni Ruan Kinye. Ipinakita na manatili siya sa yungib. Pagkatapos, umalis ang malaking ahas sa yungib. Ito ang senyales na umalis ang malaking ahas para manghuli ng pagkain. Pero ito rin ay nagdulot ng kaunting pagkalito kay Ruan Kinye. Hindi ba't kakahuli lang nito ng pagkain kaninang umaga? Baka nagbago ang gana nito sa bihon. Biglang may malakas na tunog. Isang malalakas na kulog ang narinig mula sa langit. Nataranta si Ruan Kinye sa tunog ng kulog. Kanina ay maliwanag at walang ulap ang langit. Sa isang iglap, naging maulap at umuulan. Sa isang sandali, may kidlat na tumama sa gubat. Pagkatapos, umulan ng malakas na parang gripo. Nagsimula ng magalala si Ruan Kinye para sa malaking ahas. Natatakot na tamaan ito ng kidlat. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal. Bumalik ang malaking ahas mula sa ulan. May dala itong biktima sa kanyang bibig. Ang buntot ng ahas ay nakabalot sa isang malaking sanga ng pampamanhid na damo. Agad na tinanggap ni Ruan Kinye ang mga damo na inabot ng malaking ahas. Nilnya ito at pinahid sa kanyang sugat. Upang maiwasan ang lagnat at impeksyon, hindi kayang kainin ni Ruan Kinye ang mga bulaklak ng golden shower sa kanyang bag, kaya't pinakuluan niya ito at ininom. Sa gabi, pareho silang kumain ng inihaw na karne. Pero sa pagkakataong ito, medyo hindi makakain si Ruan Kinye. Akala niya ito ay dahil sa araw-araw na pagkain ng karne. Kaya't nagpasya siyang maghintay hanggang matapos ang malakas na ulan. Para mangolekta ng ilang ligaw na gulay at kabute para sa pagbabago. Pagkatapos, siya ay humiga sa batong kama at natulog. Sa kalaliman ng gabi, nagising ang malaking ahas sa tunog ng munting ungol. Agad na tumayo ang ahas. Patuloy na ginagalaw ng ahas ang kanyang buntot sa lig ni Ruan Kinye sa pagkabahala. Nang mapansin na may lagnat ang maliit na bata, naalala ng malaking ahas ang mga namatay na mga sanggol sa tribo. Sa pagkabahala, patuloy itong nilalaplap si Ruan Kinye gamit ang kanyang dila. Ngunit hindi pa rin nagigising ang tao. Sa puntong ito, bigla itong naisip. Sinabi sa kanya ng shaman ng tribo. Nasa tabi ng bangin na may matinding amoy. May mga halamang gamot para sa lagnat. Tumingin ito sa maliit na bata na nakahiga sa kama. Pagkatapos ay dumulas ito palabas ng yungib at nawala sa malakas na ulan. Isang oras ang lumipas, nagising si Ruan Kinye. Napansin niyang wala na ang malaking ahas sa yungib. Kaya't naghanda siyang lumabas upang tingnan. Ngunit sa pagbangon niya, nakaramdam siya ng pagkahilo. Dito niya lang napagtanto na siya ay may lagnat. Wala siyang magawa kundi muling humiga sa batong kama. Ang biglaang pagkawala ng malaking ahas ay nagdulot sa kanya ng kaunting pag-aalala. Ngunit si Ruan Kinye ay maaari lamang maghintay sa loob ng yungib. Tuwing may takdang oras, hindi siya makapagpigil na sumilip sa pasukan ng yungib. Hanggang sa maliwanag na ang araw, hindi pa rin bumalik ang itim na ahas. Nang muli siyang tumingin sa pasukan ng yungib, nakita niya ang isang ganap na hubad na matangkad na lalaki, na may hawak na isang bungkos ng damo na pumasok sa yungib. Si Ruan Kinye ay masigasig na pinisil ang kanyang mga mata. Ako ba ay nalilito dahil sa lagnat? Bakit ako nagkakaroon ng mga ilusyon? Pagkatapos, ang lalaki ay umupo sa tabi ni Ruan Kinye. Pagkatapos ay inilagay niya ang damo sa kanyang bibig at mumunguya. At pinisil niya ang lig ni Ruan Kinye. Ang kanyang bibig ay direktang inilapit sa kanyang bibig. Hey, anong ginagawa mo? Sa puntong ito, si Ruan Kinye na nalilito ay nagsimulang makabawi at naisip kung ano ang nangyayari. Ngunit ang lalaki ay magaspang na pinisil ang kanyang bibig. Wala siyang kakayahang lumaban. Siya ay nanginginig sa sakit. Ngunit naisip na niya na ang nasa kanyang bibig ay dandelyon. Ang dandelyon ay may kakayahang magpababa ng lagnat at magpawala ng pamamaga. Kaya't siya ay nagpunyagi ng ilang sandali. Mahirap niyang nilunok ang gamot. Ngunit pagkatapos niyang lunukin, napansin ni Ruan Kinye ang estrangherong lalaki, na tila patuloy na umiikot sa kanyang bibig. Nang siya ay halos mamatay sa pagkakaubos ng hangin, itinulak niya ang lalaki. Pagkatapos, siya ay humihinal habang tinitingnan ang lalaki sa harap niya. Ang kanyang matulis na mukha at ang kakaibang totem sa paligid ng kanyang mga mata. Grabe, ang gwapo ng lalaking ito. Pagkatapos, napansin ng kanyang mga mata ang pribadong bahagi. Agad siyang namula at hinila ang balat ng hayop sa kanyang katawan. Pinaikot ito sa baywang ng lalaki. Nagtali siya ng isang mahigpit na buhol. Ang lalaki ay hindi nagsalita mula simula hanggang sa wakas. Tanging nakatitig lamang siya kay Ruan Kinye. Hey, sino ka? Ikaw ba ay biglang napunta rin sa gubat na ito? Nang makita ng lalaki na nagsasalita si Ruan Kinye, siya ay sabik na lumapit.
Ibinuka ang dila at dinilaan ang tainga ni Ruan Quine. Pagkatapos ay naglabas ng tunog na sisi mula sa lalamunan. Sa sandaling iyon, si Ruan Quine ay parang napakagat ng dila. Hindi ka naman isang malaking ahas, di ba? Si Ruan Quine ay naglabas ng dila. Gumawa ng galaw gamit ang kamay na parang isang malaking ahas na gumagalaw. Nang makita ng lalaki ang kanyang galaw, mas naging matindi ang kanyang tugon. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Ruan Quine at dinilaan muli ang kanyang palad. Sa sandaling ito, si Ruan Quine ay tuluyan ng nakasiguro. Ang taong ito ay ang malaking ahas. Ito rin ang nagbigay linaw sa kanyang mga naunang pagdududa. Noong panahong iyon, ang leopardo ay naging tao. Kaya't nagduda siya kung ang itim na ahas ay maaari ring maging tao. Ngunit mula noon, kahit anong sabihin o ipakita ni Ruan Quine, hindi na intindihan ng itim na ahas kung ano ang nais niyang ipahayag. Siya ay sumuko na. Hindi niya akalain na may hindi inaasahang natuklasan siya ngayon. Si Ruan Quine na dati ay mukhang walang sigla. Sa sandaling ito, bigla siyang naging masigla. Basta't makakapagbago siya ng anyo sa tao. Ibig sabihin, maaaring may mga tribo ng mga halimaw dito. Pero agad siyang namula. Naalala ang mapanguyam na paraan ng pagpapainom ng gamot. Ang kanyang mukha ay talagang namula. Pinagsaluhan niya ang kanyang mukha. Pinilit niyang kalimutan ang mga eksenang iyon. Inayos ang kanyang isip at umubo ng bahagya. Salamat sa pagkuha ng gamot para sa akin. Ngayon, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Alam ng malaking ahas na tuwing itinuturo ng maliit na bata ang kanyang hinlalaki, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Kaya't natutunan din niyang ituro ang kanyang dalawang hinlalaki. Nais niyang sabihin sa maliit na bata, magaling ka rin at matapang, na hindi siya namatay sa mataas na lagnat. Si Ruan Quine ay namangha sa ginawang panggagaya ng malaking ahas. Ang galing niyang matuto, kaya ba siyang turuan ng Mandarin? Nang maisip ito, itinuro ni Ruan Quine ang kanyang bibig gamit ang daliri. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang bibig at sinabi sa kanya ang tamang anyo. Pero malinaw na hindi ito matutunan ng malaking ahas sa isang iglap. Pero hindi siya nagmamadali. Basta't matagal silang magkasama, tiyak na matututo siya. Sa oras na ito, huminto na ang ulan sa labas. Kahit na pagod si Ruan Quine. Pero maganda ang kanyang pakiramdam. Hindi niya namamalayan na ito na ang kanyang pagdating. Ikawalong araw na siya sa Doma Jungle. Dahil hindi pa maganda ang kanyang kalagayan. Kaya't nagpasya si Ruan Quine na ipagluto ng itim na ahas. Nakahiga siya sa batong kama at nabuutos. Nang unang gumamit ng kutsilyo ang malaking ahas para maghiwa ng karne, nagulat siya. Hindi niya maunawaan kung paano ang maliit na bagay sa kanyang kamay ay napakatalim. At para sa isang tribo, ang pagkakaroon ng matalim na kutsilyo ay isang malaking bentahe para matulungan ang mga tao na ligtas na makatawid ng taglamig. Pero hindi na intindihan ni Ruan Quine ang kanyang iniisip. Kinuha lang niya ang kutsilyo at ipinakita kung paano ito gamitin. Ang kakayahan ng malaking ahas na tumanggap ng mga bagong bagay ay napakalakas. Sa loob ng ilang sandali, kaya na niyang mahusay na gawin ang balat ng biktima ay maayos na natanggal. Pinutol nito ang kalahating karne at inilagay sa batong platito. Kapag kailangan ng apoy, lumapit ito sa tabi ng bato. Hinawakan nito si Ruan Quine at dinala sa tabi ng backpack. Nakita nito dati na ang maliit na bata ay gumagamit ng isang kakaibang bagay para makagawa ng apoy. Naunawaan ni Ruan Quine ang ibig sabihin nito. Binuksan ang backpack at kinuha ang lighter. Inilagay ito sa kamay ng malaking ahas. At pagkatapos ay tinuruan siya kung paano magapoy. Nang simulan ng malaking ahas na gumawa ng apoy gamit ang lighter, natakot pa rin ito at umatras. Sa harap ng lighter, nagbanta ito sa pamamagitan ng paghinga. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ruan Quine ang pagtawa. At nang malaman ng malaking ahas na siya ang pinagtatawanan, yumuko ito sa pagkasaktan at hinagod ang buhok ni Ruan Quine. Pagkatapos, sa ilalim ng aliw ni Ruan Quine, matagumpay na natutunan nitong gamitin ang lighter upang magsindi ng apoy. At pagkatapos ay umusad patungo sa pagiging isang mahusay na master ng barbecue. Gumagamit ng sanga para maingat na baligtarin ang karne. Kapag hindi na niya ito maibalik, nagkunwari pa siyang parang hahaplosin ang mukha ni Ruan Quine. Harangan ang kanyang paningin. Matapos 3 beses na matakpan ang mga mata ni Ruan Quine, sa wakas ay nakatikim siya ng karne na inihaw ng malaking ahas. Para sa isang baguhan, masarap pa rin ang lasa. Matapos kumain, naisip ni Ruan Quine ang isang tanong. Hindi naman pwedeng tawagin itong malaking ahas palagi. Napansin ang nakasuot sa leeg ng malaking ahas. Isang piraso ng jade na may nakaukit na karakter na hiying at nagtanong. Ang pangalan mo ba ay Ying? Pagkatapos niyang magsalita, ang malaking ahas ay lumapit kay Ruan Quine sa bato. At pagkatapos ay umupo ito sa ibabaw ni Ruan Quine. Hindi, ano ang gusto mong gawin? Sa sandaling ito, talagang naguluhan si Ruan Quine. Ayaw niyang basta-basta na lang siyang kainin. Sa takot, isang sipa ang tumama sa mahahalagang bahagi ng malaking ahas. Ang matinding sakit ay nagdulot sa kanya na biglang tumigil. Nakita ang takot na luha ng maliit na bata.
Dito lang niya naisip na hindi ito isang laro ng pagtanggi at pagtanggap, kundi talagang hindi niya nauunawaan ang pagmamahal ng ahas. Ang sakit ay nagbigay ng gising sa malaking ahas. Pagkatapos ay naging walang magawa siya. Nang makita ang maliwanag na pulang marka sa liig ni Ruan Quinye, napagtanto na nasaktan niya ang maliit na bata, kaya't puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata habang tinitingnan siya. Hindi. Ang malaking ahas ay hindi pa masyadong marunong magsalita ng wika ng tao, kaya't nagtatangkang magbigkas ng isang salita sa isang pagkakataon na may pagkaabalang. Nang makita ito, nawala ang kanyang galit ng kalahati. Sa susunod, huwag nang gawin ito. Naiintindihan mo ba? Habang sinasabi ito, siya ay nag-gesture gamit ang kanyang kamay. Ang malaking ahas ay tila umuo ng hindi lubos na nauunawaan. Dito lang nakahinga ng maluwag si Ruan Quinye. Pagkatapos ay kumuha siya ng sanga at nagdrawing sa lupa ng isang maliit na tao na may mahabang buhok at isang maliit na ahas. Sa ilalim ng maliit na tao ay isinulat ang Ruan Quinye. Ang maliit na tao na ito ay ako. Pagkatapos ay itinuro ang maliit na guhit ng ahas sa tabi. Ikaw, anong pangalan mo? Ngayon, naintindihan na ng malaking ahas. Kaya't inalis ang jade pendant na may nakasulat na Ying. Mahirap na nagsalita. Tahimik. Agad na nakapag-react si Ruan Quinye. Ikaw ba ay Ying mo? Narinig ng malaking ahas ang tunog na kumakatawan sa kanya. Na binanggit ng buo. Ang mga masayang kamay ay nakasandal sa batong kama. Yumuko at nagsimulang dilaan si Ruan Quinye. Habang dinidilaan, paulit-ulit na sinasabi. Ay mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito kasing bastos ng dati. Sige na. Huminto ka. Mahigpit na pinigilan ni Ruan Quinye ang bibig ni mo. Seryosong tumingin sa mga mata ng isa't isa. Ayaw kong nilalapitan mo ako ng walang dahilan. Dahil nagbago ka na. Kaya't hindi tayo dapat maging ganito kalapit. Alam mo ba? Hindi na intindihan ni mo kung bakit siya itinulak ng maliit na bata. Pero nagangat pa rin siya ng ulo na may awa. Nagkunwari si Ruan Quinye na walang puso at hindi na siya tiningnan. Kahit na maganda ang hitsura ng malaking ahas. Pero gusto pa rin niyang magkaroon ng isang kapareha na may emosyonal na pundasyon. Matapos magpalitan ng pangalan ang dalawa, pinaikutan mo ang ulo ni Ruan Quinye. Ibig sabihin ay kailangan niyang lumabas para manghuli. Alam din ni Ruan Quinye ang pagkain ng malaking ahas. Kaya't kumaway siya, habang pinapanood ang lumalayong likod ng malaking ahas. Siya na hindi natulog ng isang gabi. Sa sandaling ito, naramdaman din niyang dumarating ang antok. Nang siya ay muling magising, naamoy niya ang banayad na amoy ng bulaklak. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niyang may hawak na malaking bulaklak si Mo sa kanang kamay. At sa kaliwang kamay, may hawak siyang malaking dami ng sariwang dahon na gulay habang nakatayo sa pintuan ng yungib. Ang kanyang mukha ay may bahid ng kaunting kahihiyan. Ang atensyon ni Ruan Quinye ay nakatuon sa mga dahon na gulay. Itinuro niya ang mga gulay sa kanyang mga bisig. Saan mo ito nakuha? Maaari bang kainin ito? Bulaklak. Hindi na intindihan Mo ang tanong ni Ruan Quinye. Lumapit siya at kinuha ang pinakamakulay na bulaklak. Isang ligaw na bulaklak ang ipinasok sa tainga ni Ruan Quinye. Tumingin siya kay Ruan Quinye nang may focus. Bigla siyang nagtaas ng daliri na parang thumbs up. Namula ang kanyang mga tainga sa pagkakatitig. Hindi komportable, inalis niya ang bulaklak. Nakita na si Mo ay tila may pagdududa. Nagtanaw siya sa kanyang leg. Alam niyang ito ay isang paghingi ng tawad para sa ginawa niya kaninang umaga. Gusto ko ang iyong regalo ng paghingi ng tawad. Mula ngayon, tayo na ay magiging magkaibigan. Basta't makita niya ang maliit na nilalang. Hindi mapigilan Mo na yakapin siya. Pero alam niyang hindi gusto ng maliit na nilalang ito. Kaya't pinilit niyang ilihis ang kanyang tingin. Ipinagsiksik niya ang mga berdeng gulay sa yakap ni Ruan Quinye. Gustong kumain niya. Kumpara sa mga bulaklak, mas gusto ni Ruan Quinye ang mga ligaw na gulay. Mula noon, nadagdagan ang kanyang menu ng masarap na putahe. At simula sa araw na ito, tuwing lumalabas si Mo para manghuli, laging nagdadala siya ng mga bulaklak at berdeng gulay para sa kanya. Pero may isang bagay na talagang nagpapahirap kay Ruan Quinye. Mula nang si Mo ay manghuli sa anyong ahas. Pero sa gabi, hindi nagbabago at nagiging tao. Kailangan siyang yakapin ng mahigpit habang natutulog. Ito ay nagpaparamdam kay Ruan Quinye ng labis na kahihiyan. Maliwanag na tanging magkasintahan lamang ang natutulog ng ganito. Kaya't bawat gabi sinasabi niya kay Mo na huwag matulog ng ganito. Pero tuwing pagkakataon, pinipili ni Mo na magpanggap na walang alam. Ito ay talagang nagpapahirap sa kanya. Kaya't nagpasya si Ruan Quinye na gumamit ng balat ng hayop upang gumawa ng isang kama sa ibang sulok ng yungib. Sa araw, hindi pa naiintindihan ni Mo ang ginagawa ni Ruan Quinye. Kaya't masaya siyang tumulong kay Little Dot na maglipat ng maraming dahon. Pero sa gabi, sa kanya nalaman na si Little Dot ay ayaw nang matulog kasama siya. Sa puntong ito, nakatingin siya ng may pagkabigla na natutulog sa ibabaw ng mga dahon si Ruan Quinye. Pagkalipas ng ilang segundo, nagmumurang siya. Yung masamang ye.
Nagsalita siya ng ilang beses ngunit hindi pa rin siya pinansin ng maliit na bata. Kaya tumakbo siya papunta sa kama ng mga dahon. Kinuha niya ang tao at mabilis na inilipat sa batong kama. Walang magawa si Ruan Quinye kundi itulak si Inmo na sumusubok na pumasok sa kanyang mga bisig. Ayaw ko na palaging niyayakap mo ako, Inmo. Alam kong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Hindi ako isang taong sobrang bukas. Dahan-dahan lang tayo, okay ba? Napagtanto rin Inmo na hindi na siya pwedeng maging malabo. Nagtiklop ng labi at tumango na may kalungkutan. Pagkatapos, hindi na siya niyayakap habang natutulog. Kahit na sa mga unang araw, magiging hindi sanay si Inmo sa insomnia. Pero patuloy pa rin siyang tumutupad sa pangako. Gustong-gusto ni Ruan Quinye ang bawat patak nito. Unti-unting naging mas makulay at abala ang buhay sa gubat. Kailangan niyang magluto ng maraming isda para kay Inmo araw-araw. At nagsasagawa siya ng masusing paghahanap sa paligid ng sapa, upang makahanap ng mas maraming nakakain na ligaw na gulay. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasaliksik, sa wakas, natuklasan niya ang isang ligaw na gulay na pwedeng gawing sabaw, na sinabi sa kanya ng mga unggoy, upang pasalamatan ang mga unggoy sa kanilang tulong sa paghahanap ng gulay. Nagpasya si Ruan Quinye na pangalanan ang gulay na ito bilang monkey vegetable. Pinagsama ang mga saging at karne ng usa at pinirito. Natuklasan na masarap ang lasa. Malugod niyang ibinigay ang bahagi sa mga bayani ng unggoy. Ang itsura ng masigasig na pagkain. Makikita na nasisiyahan siya sa ulam na ito. Pero pagkatapos nilang kumain, bigla silang nagsimulang hilahin ang damit ni Ruan Quinye. Pagkatapos ay kinuha ang mga saging sa lupa at inalog. Pagkatapos ay itinuturo ang direksyon ng likod ng bundok sa tabi ng sapa. Sinasabi niyo bang may mga nakakain na ligaw na gulay doon? Tumango ang unggoy. Tumingin si Ruan Quinye at napansin na hindi malayo sa sapa. Kaya't isinakay niya ang kanyang backpack. Gumamit ng sanga upang mag-iwan ng mensahe sa lupa. Para kung sakaling bumalik si Inmo mula sa pangangaso at hindi siya makita, hindi siya mag-aalala. Pagkatapos ay sinundan niya ang isang itim na unggoy patungo sa likod ng bundok. Tungkol sa unggoy na tumulong sa kanya na magdala ng daan. Tinawag niya itong Dahong ng direkta. Sinundan ni Ruan Quinye si Dahong. Dumating sila sa bundok ng walang sagabal. Nakita si Dahe na inalis ang mga damo sa tabi ng malaking puno. Hinila niya ang isang bagay at ipinasok ito sa kanyang kamay. Si Ruan Quinye ay nakatitig sa kanyang kamay na may ganitong ganoderma. Halos siya ay labis na nasasabi. Nangako siya sa unggoy sa kanyang tabi. Dahe, sa susunod na gagawa ako ng inihaw na isda, tiyak na magiwan ako ng bahagi para sayo. Si Dahe ay walang masyadong pagbabago sa emosyon. Siya ay seryoso na kumuha ng isa pang uri. Ipinakita ang kabut kay Ruan Quinye. Ipinakita na hindi ito maaaring kainin. Nang makita ni Ruan Quinye ang itim na atay ng baka sa kanyang kamay, siya ay labis na nagulat. Huwag mag-alala, ang ganitong inihaw ay maaaring kainin. At masarap pa. Ipinapasok ni Ruan Quinye ang itim na atay ng baka sa kanyang backpack. Pinagsaluhan niya ang balikat ni Dahe. May hitsura siyang tiwala sa sarili. Si Dahe ay medyo nag-aalala. Ngunit naisip na lahat ng nilutong pagkain ni Ruan Quinye ay masarap. Kaya't hindi niya pinigilan ang iba sa pangangalap. Ang ganitong pagugali ng mga nakakalason na kabute. Habang patuloy na umaakyat sa bundok, mas marami ang mga kabute na nakikita. Hindi niya namamalayan na nakabili na siya ng kalahating backpack. Sa huli, si Dahe ang nakapansin na malapit nang lumubog ang araw. Pinapaalalahanan siyang kailangan na niyang umuwi. Sa pagbaba, palaging may masamang kutob si Ruan Quinye. Sa tingin niya, sa talino ni Inmo, dapat ay maintindihan nito ang kanyang iginuhit na larawan. Ngunit siya ay medyo kinakabahan pa rin. Nakapunta na sila sa paanan ng bundok. Biglang nakita ni Ruan Quinye ang isang grupo ng mga puting gansa. Ang mga gansa ay nakayuko sa tabi ng daluyan, abala sa pagkain ng isang bagay. Ito ay nagbigay kay Ruan Quinye ng ideya na alagaan ang mga gansa para mangitlog. Nang maisip ito, kumislap ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang huling piraso ng gulay mula sa backpack. Tahimik siyang lumapit sa dalawang mas maliit na gansa. Nang lumapit si Ruan Quinye, napansin niya na sa tabi ng sapa ay may isang bunton ng mga dahon ng kamote. Ang kinakain ng mga gansa ay ang nakalantad na mga kamote sa lupa. Si Dahe ay mabilis na dumating at nakakita ng masarap na pagkain. Pagkatapos sabihin yon, siya ay natigilan sa kanyang pwesto. Dahil hindi niya alam kung ano ang uunahin. Kung dapat bang hulihin ang gansa o maghukay ng kamote. Itinaas niya ang kanyang baba at nagisip sandali. Sa huli, nagpasya siyang dalhin muna ang maliit na gansa pauwi. Kasabay nito, dadalhin din niya ang 2 piraso ng kamote. Sa wakas, hindi naman makakatakas ang kamote. Ang maliit na gansa ay hindi tumakas nang makita ang estranghero na lumalapit. Sa halip, ito ay tumingin kay Ruan Quinye na may pagkamangha. Dahil sa sobrang init ng inyong pagtanggap, hindi na ako mag-aalangan. Mga gansa, sumama kayo sa akin pauwi. Pagkatapos, niyakap ni Ruan Quinye ang 2 maliit na gansa. Nang maramdaman niyang bahagyang lumalaban ang maliit na gansa sa kanyang mga bisig, siya ay tumakbo ng mabilis.
Nang nasa kalagitnaan na siya ng takbo, naisip niya na may kamote pa siyang hindi nadala. Habang nag-aalinlangan kung babalik o hindi, si Dahi na nasa tabi ay may mukha ng pagdududa. Biglang nagtaas ng dalawang napakalaking kamote sa kanyang ulo. Deke, kailan ka nagani ng kamote? Naisip ang sarap ng inihaw na kamote. Ang mga mata ni Juan Quine ay kumikislap. Hindi na niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Siya, na puno ng ani, ay hindi na mamalayan na humuhuni ng kanta. Pero pagbalik niya sa tabi ng sapa, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi naman siguro. Sa oras na ito, dapat ay bumalik na si Ingmo mula sa panghuhuli. Baka siya ay nasugatan habang nanghuhuli. Nang siya ay nag-aalinlangan kung hahanapin si Ingmo. Lumingon siya at nabangga ang isang mataas na pader. Si Ingmo ay humihinal at nagmamasid sa kanya na puno ng pag-aalala. Nang makita niyang walang sugat ang tao, siya ay nakahinga ng maluwag. Nang makita ni Juan Quine na si Ingmo ito, nais niyang ibahagi ang saya ng kanyang natagpuang kabute. Agad niyang inalog ang lahat ng kabute mula sa kanyang bag. Sabi niya na may mukha ng kasiyahan. Tignan mo kung ano ang nahanap ko sa likod ng sapa. Ang kabute na ito ay masarap kapag naluto na. Nang matapos siyang magsalita ng may kasiyahan, sa kanya lang napansin si Ing. Si Mo ay tila hindi tama ang kanyang katahimikan. Wala rin siyang bumalik mula sa pangangaso tulad ng dati. Hindi niya rin ginugulo ang kanyang ulo. Bigla siyang huminto. Nakatingin siya kay Ying na may pagdududa habang nakayuko ang kanyang ulo. Si Ying ay nagulat matapos niyang ibuhos ang laman ng kanyang backpack. Parang sumabog ang kanyang isipan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang porsini. Tumingin siya kay Juan Quine na puno ng pagkabigla at sakit. Nakaramdam si Juan Quine na may kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagalit si Ying. Sa mga sandaling iyon, biglang lumapit si Ying at niyakap siya. Hindi pa nakakareact si Juan Quine. Bigla siyang tinamaan ng ilang beses sa puwit. Kahit na nagtipid si Ying ng maraming lakas. Pero, nakaramdam pa rin si Juan Quine ng sakit. Ito pa ang kanyang unang pagkakataon na tinamaan ng lalaki sa puwit. Talagang naguluhan siya. Nang makabawi, ginamit niya ang lahat ng lakas para makawala. Hinila niya ang ilang hibla ng buhok ni Ingmo. At saka siya nakawala mula sa yakap ng iba. Anong ginagawa mo? May ganito bang tao? Bigla na lang siyang sinaktan sa puwit. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Kung ayaw mo ng kabute, ayaw mo na lang. Bakit mo ako sinaktan? Habang patuloy na nagsasalita si Juan Quine, lalo siyang nadarama ng kawawa. Hindi tumitigil ang kanyang mga luha. Waa, Ingmo, sobrang ayaw na kita ngayon. Isa kang malaking mabahong ahas. Ayaw ko nang makitira sa'yo. Si Ingmo, na kanina ay nalito dahil sa galit at takot, ay ngayon tumingin kay Juan Quine na umiiyak ng labis. Dito lang siya nakapag-isip ng maayos. Medyo naguguluhan, lumapit siya. Nais niyang tapikin ang ulo ng maliit na bata tulad ng dati. Ngunit mariing tinanggal ni Juan Quine ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Nakatingin si Ingmo sa kanyang kamay na natanggal. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Nang bumalik siya mula sa pangangaso ng hapon, napansin Ingmo na walang pamilyar na anino sa tabi ng sapa. Agad siyang nagpanik, kaya hindi niya napansin ang guhit na iniwan ni Juan Quine. Sinundan niya ang amoy ni Juan Quine patungo sa bundok sa likod ng sapa. Naghanap siya ng matagal ng walang sistema. Pero hindi niya talaga natagpuan si Juan Quine. Ang pagkabahala sa pagkawala ng maliit na bata ay muling bumangon. Nagdulot ito ng pagiral ng kanyang mabangis na kalikasan. Lalo na nang malaman niyang may maliit na bata, at nagdala pa ng maraming nakakalason na bagay. Nakakita na siya dati ng mga babaeng hayop sa tribo, na agad na namatay matapos kumain ng bilog na bagay at nagsuka ng puting bula. Labis siyang natatakot na maaksidente si Juan Quine sa pagkain ng ganitong nakakalason na bagay. Kaya't natutunan niya mula sa mga nakatatanda sa tribo, na parang nagtuturo ng mga kutitap sa mga bata. Sa galit, sinampal niya si Juan Quine sa puwit. Nang marinig ang mga paratang ng maliit na bata, siya ay dumikit kay Juan Quine na nagagalit. Pinipigilan ang kanyang dibdib habang nag-aalala at nagpapaliwanag. Gusto ni Mo na masira kasama siya. Ikaw ang masama. Si Mo ay sobrang masama. Habang umiiyak si Juan Quine, siya ay medyo nauuhaw. Pero ngayon, nag-aaway ang dalawa. Upang hindi mawalan ng lakas, kailangan lang niyang dilaan ang kanyang tuyong labi upang magpatuloy. Nang marinig ang boses ni Juan Quine na humihinal na sinasabing siya ay masama, si Mo ay parang bumagsak ang mundo. Hinawakan ang pulso ni Juan Quine at bahagyang lumuhod. Patuloy na ginuguhit ang kanyang ulo sa tiyan ni Juan Quine. Si Mo ay hindi masama. Si Ye at si Mo ay magkasama. Nang si Mo ay humihingi ng tulong na may mababang boses at pabulong, ang puso ni Juan Quine ay hindi mapigilan ang pagpintig. Ang pinsalang dulot ay hindi pangkaraniwan. Huwag mong gawing ganito ang pagkuha ng aking simpatsya. Kahit na humingi ka sa akin, hindi ako magiging maawain. Inilayo ni Juan Quine ang kanyang ulo at pinunasan ang kanyang mga mata. Itinulak niya ang kanyang ulo. Pero malakas si Ingmo. Talagang gusto niyang ilagay ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Bumulong si Ingmo. Mamamatay kung hindi kakain.
Pagkatapos niyang sabihin yon, kinuha niya ang bagay mula sa lupa. Ang kabute na itinapon niya. Itinuro niya ito at tumingin kay Ruan Quinye. Hindi kakain ng masamang bagay. Pinanood ni Ruan Quinye ang kanyang mga galaw. Naiintindihan din niya kung bakit siya nagalit. Tumingin sa mukha ni Inmo na puno ng pagsisisi. Pero ang puso niya ay naging malambot pa rin. Matyagang sinabi sa kanya na ang ganitong kabute ay nakakain. Nang makita ni Inmo na parang hindi nagalit si Little Dot, sumagot siya ng isa-isa. Moksinyi, hindi mamamatay sa pagkain. Nang marinig iyon, huminga ng maluwag si Ruan Quinye. Dahil nalutas na ang ugat ng hidwaan. Ayaw na rin niyang magpuyat sa malalakas na pagtatalo. Ngayon, gusto na lang niyang uminom ng tubig. Pero nang tumingin siya sa paligid, hindi niya nakita ang bote ng tubig. Hindi mo naman nakalimutang dalhin ang tubig, di ba? Ngayon, tuwing lumalabas si para manghuli, si ay laging naglalagay ng tubig sa kanyang leg. Dahil si ay palaging nakakalimutang uminom ng tubig. Tuwing bumabalik, agad siyang bumabagsak sa sapa at umiinom ng maraming tubig. Natatakot si na isang araw ay mauuhaw siya dahil sa tanga nitong ahas. Nang marinig ito, agad na tumayo si. Agad niyang kinuha ang tubig sa likod niya. At inabot ito kay na parang nag-aalaga. Huwag kang mag-alala. Makinig ka, uminom ka ng tubig. Nang makita ni ang tubig, siya ay nakaramdam ng kapanatagan. Pero siya ay mayabang at ayaw uminom ng tubig na inabot. Patuloy siyang umiwas at umikot. Nang makita ni ang galaw ng kanyang kausap na parang nagtatampo, agad siyang uminom ng isang lagok ng tubig. Pinindot niya ang ulo ni at ipinasa ang tubig mula sa kanyang bibig. Ngayon, naubos na ang huling patak ng hangin. Ang mga mata ni na namumula ay agad naging mapula ang mukha. Malakas ka, hindi na ako magtatanong sayo. Itinulak ni Ruan Quinye si Ingmo. Matinding kinuha ang tubig. Uminom siya ng marami. Pagbalik sa yungib, halos napatawad na ni Ruan Quinye si Ingmo. Ngunit nang umupo siya sa batong kama, nang bigla siyang tumayo dahil sa sakit, nagpasya siyang hindi agad magpatawad. Sa gabing ito, magluluto siya ng pagkain para sa isa. Nang dumating ang oras ng pagkain, tumingin si Ruan Quinye sa dalawang usa na dinala ni Ingmo. Ngunit dahil sa kanyang kabaitan, nagluto siya ng pagkain para kay Ingmo. Pinakuluan ang mga kabute kasama ng karne sa tubig. Pagkatapos, inihagis ang dalawang kamote sa apoy. Hindi nagtagal, umusbong ang amoy. Si Ingmo ay naging ahas na at nilamon ang kanyang biktima. Ngunit nang naamoy ang bango ng kamote at kabute, agad siyang naging tao. Tinutok ang kanyang mga mata sa mga pagkain na nagausok. Tahimik na nilunok ang laway. Si Ruan Quinye ay sabay na nag-enjoy sa pagkain. At lihim na tinitingnan siya. Si Ingmo ay nakadapa sa lugar na hawak ang hilaw na karne. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon dito. Nang makita na ang maliit na bata ay nakatingin sa kanya, agad siyang kumaway at nagsabi, "Sinaktan ni mo siya. Hindi kumain, hindi kumain." Ang eksenang ito ay napaka-cute na halos bumilis ang tibok ng puso ni Ruan Quinye. Siya ay humawak sa kanyang puso at kumaway kay Ingmo. "Halika dito, inihaw ko ang iyong karne." Pagkatapos niyang magsalita, agad na gumalaw si Ingmo. At sumiksik sa tabi ni Ruan Quinye. At sinadyang ginagap ang ulo ni Ruan Quinye. Ayos lang, ye. Halos mahulog si Ruan Quinye dahil sa pagkakadikit. Matapos kumain at uminom ng sapat, nagsimula si Ruan Quinye na suriin ang dahilan kung bakit nagaway ang dalawa. Bigla siyang nakaramdam na marahil ay dapat siyang lumayo kay Ingmo ng kaunti. Mula sa ilang mga kilos ni Mo sa pangaraw-araw na buhay, siya ay unti-unting nakakaalam. Si Ingmo ay unang kinuha siya mula sa sapa papuntang yungib. Hindi dahil sa pagkakamali sa pagkuha ng anak. Marahil si Ingmo ay sumusunod lamang sa likas na ugali ng mga hayop sa pagpaparami. Nais na makahanap ng isang babae upang magparami. At dahil dito, ang pagmamayari ng isa ay naging maliwanag. Ang pagnanasa at galit ay naging napakalinaw. Ngunit hindi pa siya nagiging mulat na siya ang kapareha ni Ingmo. Naniniwala siya na basta't ipakita niya ang kaunting kagustuhan na tumanggap. Sa susunod na segundo, si Ingmo ay gagawa ng mga bagay na mahirap ilarawan. Ngunit ito ay hindi ang kanyang nais. Kahit na siya ay narito na sa mundo ng mga halimaw. Si Ruan Quinye ay nagnanais ng isang tapat na damdamin. At hindi lamang ang likas na pagnanasa para sa pagpaparami. Kaya't nagpasya siyang lumipat ngayon sa maliit na kama upang matulog na hiwalay kay Ingmo. Nang dumating ang antok, si Ruan Quinye ay nagbukas ng bibig at humiga sa kanyang maliit na kama. Agad na nagalala si Ingmo nang makita ito. Umupo siya at tinanong si Ruan Quinye, "Hindi ka matutulog? Mula ngayon, dito na ako matutulog. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako pwedeng buhatin papuntang kama." Akala ni Ingmo na nagagalit si Ruan Quinye sa nangyari ngayon. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, naging malaking ahas siya. Natulog siya sa tabi niya. Si Ruan Quinye ay wala nang magawa kundi humagulgol ng malalim. Sanay na ang dalawang tao sa pagtulog. Kapag nagkahiwalay talagang mahihirapan. Kasama na siya. Si Ingmo ay nagising-gising at natutulog buong gabi. Punong-puno ng isip niya kung paano mapapakalma ang maliit na bata. Pagkatapos ay naisip niya ang isang bagay.
Nakakita siya ng isang lalaking hayop sa kapatagan. Gumamit siya ng pangit na pugad upang mapasaya ang babaeng hayop. Parang may lumalabas na matamis mula sa pugad na yon. Kapag kumain ang mga babaeng hayop, ay magiging handang-handa. Humiga sa ilalim ng lalaking hayop upang tumanggap ng pag-aanak. Nang maisip ito, medyo na-excite si Inmo. Kinabukasan ng maaga, bumangon na si Inmo. Nagpa siya na hanapin ang matamis na bagay na yon. Sa oras na ito, nagunat din si Ruan Kinye. Nakita ang hindi pangkaraniwang pagiging aktibo ni Inmo. Nakasabit ang bote ng tubig sa kanyang leg. Kaya't nagyaon siya at nagtanong na may pagkamausisa. Bakit ang aga niyang manghuli ngayon? Hindi sumagot si Inmo. Sa halip, sinabi niya ng seryoso. Pumunta si Mo upang manghuli, si Ye ay maghintay ng maayos. Sige, pumunta ka na. Naghihintay ako sa'yo. Bago umalis, paulit-ulit na nagbigay ng babala si Inmo. Huwag kang magtakbuhan. Umalis lamang pagkatapos makuha ang pangako. Pagkatapos, naghilamos si Ruan Kinye ng tubig. Pagkatapos ay dinala niya ang maliit na gansa sa tabi ng sapa. Nakakagulat sa kanya. Ang maliit na gansang dinala niya kahapon ay napakamasunurin. Para bang itinuturing na siya bilang ina. Wala silang takot sa kanya. Pagdating sa tabi ng sapa, agad silang kumain ng damo. Kumain siya ng sobrang masasarap na pagkain kagabi. Kaya't hindi pa siya nagugutom ngayon. Kaya't naisip niyang manghuli ng ilang isda. Ngayon, siya ay isa ng dalubhasa sa pangingisda. Sa loob ng ilang minuto, nakahuli siya ng ilang isda. Nang umakyat siya sa dalampasigan, bigla niyang naramdaman na malambot ang kanyang mga paa. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang naipong putik sa tabi ng sapa. Kaya't kumuha siya ng kaunting putik. Nagpasya siyang gamitin ang mga ito upang gumawa ng ilang palayok para paglagyan ng mga bagay. Ngunit upang makagawa ng mga palayok, kailangan munang gumawa ng pugon. Hindi ito matatapos sa isang iglap. Naisip ni Ruan Kinye na dapat niyang ihanda ang mga palayok. Kailangan din ng 2 araw upang ganap na matuyo ang mga ito sa lilim. Sa panahong ito, kailangan din niyang maghanda ng maraming sanga. Upang matiyak na hindi bababa ang temperatura kapag talagang nagsimula na siyang magpugon. Sa loob ng ilang sandali, ang 2 palayok at 2 maliit na palayok ay nagsimulang humubog sa kanyang mga kamay. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa lilim. Dito lamang nagsimula si Ruan Kinye na magluto ng agahan. Matapos kumain, sunod-sunod siyang gumawa ng ilang palayok. Nakikita na malapit nang lumipas ang kalahating araw. Wala pa ring nakitang bumalik si Inmo. Bigla siyang nagalala. Malayo na itong lumampas sa oras ng panghuhuli ni Inmo. Nang nag-aalinlangan si Ruan Kinye kung lalabas ba para maghanap ng tao. Nakita niya si Inmo na may dalang napakalaking pugad ng mga pukyutan na tumatakbo patungo sa tabi ng sapa. Sa isang iglap, nandyan na siya sa harap niya. Parang nag-aalok ng kayamanan, ipinasok ni Inmo ang pugad sa mga bisig ni Ruan Kinye. Masarap na dahon para ibigay. Hindi tiningnan ni Ruan Kinye ang pugad sa kanyang mga kamay. Sa halip, tiningnan niya siya na may namumugad na mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, puno ng mga pulang tuldok si Inmo. Alam mo na agad na ito ay dahil sa mga sting ng mga pukyutan. Ikaw ba ay talagang naghanap ng pulot para sa akin? Si Ruan Kinye ay nahirapang magsalita habang ang kanyang ilong ay sumasakit. Sweet, ayaw niya na magalit. Si Inmo ay walang pakialam na kinuskos ang sugat sa kanyang mukha. Nang matapos magsalita, naisip niya ang isang bagay. Kinuha mula sa damit. Isang pinisil na patag na magulong bulaklak na korona. Tumingin si Inmo sa pangit na bulaklak na korona na pinisil. Muli siyang nalungkot at itinago ang korona sa likod. Nang makita ito ni Ruan Kinye, agad niyang kinuha ang korona at isinusuot ito sa kanyang ulo. Pagkatapos umiikot, umiti siya at nagtanong. Ano sa tingin mo, maganda ba? Mas maganda si Ye kaysa sa bulaklak. Si Inmo ay naakit na naakit. Ikaw na. Hindi mo alam na nagbago ka sa anyong hayop habang nangangalap. Isang malaking makamandag na ahas. Siguradong hindi ka tatablan ng mga bubuyog. Habang nagsasalita, ginagamot ni Ruan Kinye ang kanyang sugat gamit ang putik mula sa sapa. Nang putik, ngumiti si Inmo at ginamit ang kanyang ulo upang ikiskis sa kanyang mukha. Hindi bobo si Mo. Dahil sa hindi magandang pagkuha ng pugad ng mga bubuyog sa anyong ahas. Kaya't ginamit niya ang anyong tao. Ayos, ikaw ang pinakamatalinong ahas sa gubat, di ba? Matapos niyang maayos ang sugat ni Inmo. Saka lang naisip ni Ruan Kinye ang tungkol sa pulot. Pero ngayon, wala siyang mahanap na lalagyan para magimbak ng ganitong karaming pulot. Kaya't nagpasya siyang ipagawa kay Inmo. Na magmadaling hukayin ang isang malaking mangkok. Nakita ni Inmo na nakatitig ang maliit na bata sa pulot. Kaya't kinuha niya ang sako ng damo na dinala kasama ng pulot. Mabilis siyang kumuha ng isang dakot mula rito at inilagay sa kanyang harapan. Nang naamoy ni Ruan Kinye ang pamilyar na amoy, agad siyang bumalik sa katinuan. Ito ay siksiyawsi. Saan mo ito nakuha? Nakita ni Inmo na sobrang saya ng maliit na bata. Kaya't masaya siyang naghanap muli sa loob. Nang ilang bagay na sa tingin niya ay masangsang. Na natagpuan ni Mo sa kapatagan. Sa simula, hindi nakilala ni Ruan Kinye ang mga ito.
hanggang sa lumitaw ang sili at bawang sa kanyang harapan. Mahal na mahal kita. Si Ruan Qingye ay sabik na tumalon sa kanyang mga bisig. Mahigpit siyang niyakap siya. Si Ingmo ay hindi mapigilan ang pagmamahal sa maliit na batang kusang lumapit at yumakap. Sa hindi sinasadyang paraan, inunat ang dila upang dilaan ang mukha ng batang babae. Huminto ka. Agad na binitiwan ni Ruan Qingye si Ingmo. Nahihiyang ibinaba ang ulo at inayos ang kanyang damit. Talagang gusto lang niyang ipahayag ang kanyang kasiyahan at pasasalamat. Sa huli, ang atmosfera ay naging mas malabo dahil kay Ingmo. Palaging nagyayari ang mga bagay na ito na hindi mapigilan. Isang araw, tiyak na hindi ko na kayang pigilin ang tukso. Nang naamoy ni Ingmo ang kakaibang senyales mula sa maliit na tao, agad na kumislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Gustong-gusto niya ang kanyang regalo bilang paghingi ng tawad. Papayagan din kaya niya ang kanyang sarili na ganun? Habang iniisip ito, lalo niyang naramdaman ang isang masamang apoy na sumisiklab sa kanyang katawan. Sa tingin niya, ang maliit na tao na kanyang inaalagaan ay lumaki na ng husto. Ngunit ang kabilang partido ay hindi pa kailanman naging anyong hayop. Sa lahi ng mga ahas, ang hindi pag-transform sa anyong hayop ay nangangahulugang hindi pa pwedeng makipagtalik. Ngunit ang katawan ng maliit na tao ay muling naglabas ng ganong amoy. Sa sandaling ito, dalawang maliit na tao ang lumitaw sa isipan ni Ingmo. Patuloy silang nag-aaway. Isang panig ang nagudyok sa kanya na maging tapat sa kanyang pagnanasa. Ang kabilang panig naman ay naguutos sa kanya na pigilin ang sarili. Nakalimutan mo na ba na noong nakaraang pagkakataon, dahil sa iyong pagnanasa, nasaktan ng maliit na bata? Ang pangungusap na ito ay parang kidlat sa maaraw na araw. Agad siyang nagbigay ng kaunting kaliwanagan. At sa sandaling ito, si Ruan King ay hindi man lang napansin ang kaseryosohan ng sitwasyon. Inayos niya ang kanyang buhok. Nararamdaman ang strap ng kanyang damit na muling humihiwalay. Kaya't nahihiya siyang humarap at inayos ang kanyang damit. Ang eksenang ito ay napansin ni Ingmo na muling nagising sa katotohanan. Nang makita ang malambot na balat ng maliit na tao, ang taot na sinulid ay biglang naputol. Bigla niyang itinulak si Ruan Qingye sa damuhan. Ingmo, anong ginagawa mo? May karanasan na siya mula sa nakaraang pagkakataon. Agad na nakabawi si Ruan Qingye. Nagpupumiglas siya ng buong lakas ngunit lalo siyang niyayakap ng mahigpit. Si Yiwu ay nahihirapan. Ang kanyang pagdaing ay tila isang malungkot na tunog. Si Ruan Qingye ay gustong umiyak din. At sa sitwasyong ito, siya ang dapat umiyak. Pero mabuti na lang at hindi nangyari ang mga bagay na ikinababahala ni Ruan Qingye. Si Ingmo ay nakabaon lamang sa kanyang mga bisig, umuungol at bumubulong. Nakita niyang wala siyang kaalam-alam. Si Ruan Qingye ay nakaramdam ng kapanatagan. Hey, huwag mong sirain ang aking damit. Narinig ang seryosong tono sa mga salita niya. Si Ingmo ay napilitang bitawan ang damit sa kanyang bibig nang may pagdaramdam. Gumawa siya ng mukha na parang biktima. Kung talagang masama ako, hindi mo kayang kumain ng kahit isang piraso ng karne. Kung muling magsasalita, bababa ka sa akin. Si Ingmo ay palaging nakakaramdam na may mali. Pero hindi niya alam kung ano yon. Inalog niya ang kanyang ulo upang itaboy ang pakiramdam ng hindi pagkakasundo. Sa mga bisig ng maliit na tao, naghintay siya ng kalahating oras. Bago siya tuluyang nakapaglabas ng kanyang nararamdaman. Si Ruan Qingye ay namula sa amoy na ito. Nagmamadali siyang hubarin ang kanyang pantalon at itinapon ito sa ulo ni Ingmo. Mabaho, ahas! Pakisuyo, linisin mo ang pantalon ko. Si Ingmo ay naging komportable na. Ang tangatangang kumuha ng pantalon ng bata at nilabhan ito. Si Ruan Qingye ay humihingal habang nakaupo sa lupa. May dagdag na pakikipaglaban at takot sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, makakalusot siya. Ano ang susunod? Ang tapat na sinseridad ni Ingmo na walang pagtakip. At ang pagnanasa ay unti-unting nagtutulak sa kanya pabalik. Natatakot siyang isang araw ay susuko siya. Maging kasangkapan lamang para sa pagpaparami. Habang iniisip ni Ruan Qingye ang relasyong ito, nanalabhan na ni Ingmo ang pantalon. Inilagay ito sa bato sa tabi ng sapa. Napansin ng bata na namumula ang mga mata. Agad siyang tumakbo at lumuhod sa harap ni Ruan Qingye. Masakit ba, ye? Humihinga, hindi na masakit. Ang tono ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos niyang sabihin yon, humarap siya kay Ruan Qingye. At humihip sa namumulang mga binti niya. Tumahimik ka na. Nauntog siya sa isang palanggana ni Ingmo. Wala na rin siyang balak pang mag-isip. Ang amoy na ahas na ito ay sobrang mahilig mangakit. Kung ilalagay ito sa modernong panahon, tiyak na magiging pangakit ng mga babae. Tiyak na ikukulong siya ng mayayamang babae at paparusahan ng matindi. Iniisip ni Ruan Qingye ito nang may masamang intensyon. Natapos na ang paghuhugas ng pantalon. Sige, tulungan mo akong gumamit ng kutsilyo para maghukay ng isang kahoy na mangkok para sa pulot. Tungkol sa lalaking palaging nagiging sanhi ng hindi normal na tibok ng puso niya. Direkta siyang pinarusahan ni Ruan Qingye na magtrabaho ng mabigat. Malakas talaga ang lakas ng mga halimaw. Sa loob ng ilang sandali, isang napakalaking kahoy na mangkok ang nahukay na.
At maingat pa niyang pinakinis ang loob ng mangkok gamit ang mga dahon. Pati siya ay napahanga sa kakayahan ni Ingmo sa paggawa. At hindi rin siya nag-aaksaya ng oras. Pinutol ang mga nahuli ni Ingmo sa maliliit na piraso. Ilagay ito sa dahon ng palm at i-marinate gamit ang sibuyas at bawang. Natatakot ang masamang ahas sa maanghang na lasa. Kaya't ginamitan lang ng sili para i-marinate ang isang maliit na pakete ng karne para sa sarili. Nang mamarinate na ang karne, nagsimula na si Juan Quine na maglagay ng pulot. Sa huli, napuno niya ang 2 malaking mangkok. Pagkatapos gawin ang mga ito, dumating na sa kanyang paboritong bahagi. Ang pulot pukyutan at karne ng usa ay pinagsama upang maging inihaw na karne na may pulot pukyutan. Ang amoy na kumalat mula doon ay nagpasimula kay Ingmo na hindi mapigilan ang pagdura ng laway. Nakita na malapit na ang luto. Kinuha ni Juan Quine ang isang skewer at inabot ito sa kanya. Narito, kumain ka. Masiglang bumuka ang bibig ni Ingmo. Pagkatapos ng ilang kagat sa karne, biglang naging bilog ang kanyang mga mata at napatigil. Pagkatapos ay mariing hinalikan ang mga labi ni Juan Quine. Lumiko siya at naging malaking ahas na nagsimulang mag-roll sa tabi ng dalampasigan. Matapos ang ilang sandali, nagbalik siya sa kanyang anyong tao. Yay, kumain ka na, talagang masarap. Nakita ni Juan Quine ito at labis na natuwa. Tignan mo kung paano nahulog ang babaeng hindi pa nakakita ng mundo sa ahas. Hindi ba't ito ay inihaw na karne na may pulot? Pero nang natikman niya ito, napagtanto niyang siya ay nagkamali. Sobrang sarap nito. Si Juan Quine na nakakita na ng mundo. Habang kumakain, siya ay umiyak sa sobrang sarap. Napansin Ingmo na umiyak si Juan Quine. Pagkatapos ay maayos siyang lumapit at dinilaan ito. Habang dinidilaan, inilipat niya ang tingin sa apoy. Mas lalo pang tumibay ang paniniwala na si Juan Quine ay regalo mula sa Diyos. Sa mga mata ni Ingmo, nagbago na mula sa simpleng pagnanasa na magparami. Naging pagsamba at mahirap pigilin na pagmamahal. Si Ye ay ang araw. Gustong-gusto ni Mo. Hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang damdamin. Maaari lamang niyang ipahayag ito sa pamamagitan ng pinakasimpleng talinghaga. Ang kahalagahan ni Juan Quine sa kanya. Si Juan Quine ay nahihiyang humaplos sa kanyang ulo. Sa totoo lang, hindi ako kasing galing ng sinasabi mo. At saka, ang pulot at karne ay ikaw ang nagdala. Ako lang ang nagproseso nito. Ikaw ang tunay na bayani ng masarap na pagkain na ito. Hindi si Ye ang magaling sa pag-iinit ng apoy. At hindi rin siya marunong gumawa ng masarap. Si Ingmo ay seryosong tumutol. Sa kanyang isip, ang maliit na tao ay kayamanang ibinigay ng Diyos. Nang marinig ito, si Juan Quine ay muling naging mayabang. Hindi nakatiis at umuungol siya. Hindi mapigilang buksan, tama nga. Kung hindi dahil sa akin. Kailangan mong maghintay ng matagal bago ka makakain ng lutong pagkain. Pagkatapos sabihin yon, hindi na nakipag-usap si Juan Quine kay Ingmo. Kumain siya ng pakete ng karne na may maanghang na sili. Talagang ang sili at inihaw na karne ay perpektong kombinasyon. Si Ingmo ay nakatutok din sa pagkain ng kanyang bahagi. Ngunit siya ay matalas na nakakaamoy ng kinakain ni Juan Quine. Ang pakete ng karne ay hindi katulad ng kanya. Siya ay nagtanong na may pag-usisa kay Juan Quine. Makakain ba ni Mo? Kung hindi ka natatakot sa maanghang, kumain ka na. Matapos makuha ang pahintulot, si Mo ay umuungol ng isang kagat. Agad niyang isinubo ang buong piraso ng karne. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na pumatak ang kanyang mga luha. Upang hindi masayang ang pagkain, pinilit niyang lunukin ito. Sa susunod na segundo, mabilis siyang sumisid sa ilalim ng sapa. Nang lumabas siya, ganito na ang itsura ng kanyang bibig. Nang umakyat sa dalampasigan, niyakap niya ng may sama ng loob ang baywang ni Juan Quine. Inilubog niya ang kanyang ulo sa yakap ng isa at hindi kumilos. Hinaplos ni Juan Quine ang kanyang mukha. Nang makita niyang medyo mainit, agad siyang nagbigay ng tubig. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Masakit, sobrang sakit. Si Mo ay naglabas ng kanyang dila. Gumawa siya ng isang mukhang kawawa. Nais niyang humingi ng tulong sa kanya. Si Juan Quine ay nagulat at natigilan ng ilang sandali bago nakabawi. Ang mabahong ahas, gusto niyang tulungan siya na sipsipin ang kanyang dila. Kaya't nagmadali siyang takpan ang kanyang bibig at aliwin siya. Sige, uminom ka pa ng kaunti pang tubig. Umumbol si Ingmo. Sa pagkadismaya, ibinalik ang dila. Tahimik na inubos ang buong pitsel ng tubig. Dahil sa pangyayaring ito, ang sili ay agad na isinama ni Ingmo sa blacklist. Matapos kumain at uminom, tinanong ni Juan Quine si Ingmo kung pupunta pa ba siya sa panghuhuli. Umiling si Ingmo, kaya sumama ka sa akin sa likod bundok para mangolekta ng kabute. Ano naman ang tungkol sa paghuhukay ng kamote? Itinuro ni Juan Quine ang direksyon. Nandoon sa likod bundok ng sapa, sobrang dami. Pagkatapos sabihin yon, hindi na mamalayan na hinawakan ang kanyang puwit. Yene, para malaman mo, talagang walang panganib doon. Naalala rin Ingmo ang nangyaring pagsampal sa puwit ng maliit na tao. Wala nang magawa kundi ang maguon na may pag-aalinlangan. Dahan-dahang naglakad ang dalawa patungo sa tabi ng sapa. Bahagyang naamoy ni Juan Quine ang matamis na amoy ng mga peach.
Tumigil siya at itinuro ang maliit na daan. Mukhang may mga peach. Unang dadalhin kita para mamitas ng peach, ano sa tingin mo? Basta't mayroon tayong isang hapon na oras. Si Ingmo sa tabi ay patuloy na tumango. Kahit hindi alam kung ano ang peach na nasa loob ng maliit na tao. Pero magiging masigasig pa rin sa pagtugon. Mula nang matapos ang masayang bagay sa tabi ng sapa kasama ang maliit na tao. Siya ay patuloy na nasa isang estado ng paglipad. Unti-unting nawawala ang pag-iingat na dapat mayroon ang mga hayop. Dati, hindi siya kailanman nagbigay pansin sa bawat damo at puno sa paligid. Pero ngayon, naglalakad siya ng dahan-dahan kasama ang maliit na tao. Ginagawa nitong madama niyang magaan at komportable. Pero si Juan Quinez sa tabi ay hindi masyadong maganda ang pakiramdam. Sa buong daan, siya ang patuloy na nagsasalita. Si Ingmo ay bihirang makipag-usap. Minsan ay nakatingin siya sa kanyang sariling anino na naliligaw ng isip. Kaya't lumapit siya at inalog ang kanyang braso. Bakit ka nakatunganga? Hindi ko naman hinihingi na sagutin mo ako sa bawat salita. Basta't makinig ka man lang. Nakita ang maliit na tao na nakakunot ang noo. Si Ingmo ay naguluhan ng sandali. Nang hindi nag-iisip, mahigpit na hinawakan ang kamay ng maliit na tao. Huwag kang magalit, Muhuye. Sa isang set ng makinis na combo, nawala na ang galit ni Juan Quinez. Pati na rin may isang kamay na nakasabit. Yung tipo na hindi mo matanggal. Talagang isang hangal na ahas. Nagmurmur siya at nagmadali sa paglalakad. Pagkatapos nilang dumaan sa isang malaking bitak sa bundok, nakakita ang dalawa ng isang taniman ng mga peach. Masiglang umakyat si Juan Quinez upang pumitas ng mga peach. Sa hindi nagtagal, nakapitas siya ng maraming. Matapos ilagay ang mga peach sa tabi ng sapa. Dinala niya si Ingmo patungo sa likod ng bundok. Madaling malungkot ang tao kapag masaya. Ganyan si Juan Quinez. Sa daan patungo sa likod ng bundok. Sa isang sandali ng kawalang ingat, natuklaw siya ng matulis na sanga sa talampakan. Agad na nagdulot ng sakit na naglagay sa kanya ng maskara ng pagdurusa. Nang tanggalin ang sapatos, nakita ang umaagos na dugo. Nakita ni Waymo na nag-aalala siya, kaya gusto niyang lapitan at dilaan. Pero naagapan siya nito. Si Ingmo ay hindi nasiyahan at kumiskis ng kaunti. Kumuha siya ng mga halamang gamot, dinurog ito at ipinahid sa kanyang paa. Pagkalipas ng ilang sandali, tumigil na ang pagdurugo. Paano mo alam na ito ay makakapigil sa pagdurugo? Tanong ni Juan Quinez na puno ng kuryosidad. Mahilig mag-aral si Mo. Habang nagsasalita, nakayuko siya at maingat na binabalutan si Juan Quinez. Si Juan Quinez ay nagulat sa narinig. Talaga? Mukha kang magandang estudyante. Maaaring mas mabagal ang lakad nila sa susunod. Bakit hindi ka nalang mangolekta ng kabute? Nandito lang ako, maghihintay sa'yo. Upang hindi masayang ang oras, nagmungkahi si Juan Quinez. Gusto ni mo na makasama siya. Pagkatapos sabihin nito, isang kamay niyang niyakap si Juan Quinez. Pero ang ganitong malawak na yakap, kasama ang hindi naman malamig na panahon, ay mabilis na nagdulot ng pawis sa kanilang mga noo. Tinulungan ni Juan Quinez si Ingmo na punasan ang pawis sa kanyang mukha. Naisa na niyang bumaba at maglakad ng mag-isa. Pero hindi pinayagan ni Ingmo na bumaba siya. At isang kamay niyang inangat si Juan Quinez. Para bang naglalaro lang ang yakap ng isang adulto. Kahit na pawis, hindi ito nakakapagod. Si Juan Quinez ay diretsyo ng naakbay patungo sa destinasyon. Ang mga damo sa likod bundok ay tumangkad ng husto. Si Juan Quinez ay naglaan ng lakas para maalis ang mga dahon at makita ang kabute. Si Ingmo sa tabi ay nagsimula ring mag-aral. Maingat na inaalala kung ano ang hitsura ng mga nakakain na kabute. Isang oras lang ang ginugol. Ang dalawa ay nakapagtanong ng isang buong bag ng kabute. Tiningnan ang oras, maaga pa naman. Kaya't nagpasya si Juan Quinez na suriin ang paligid. Niyayakap siya ni Ingmo habang naglalakad pababa sa tabi ng ilog. Ito ba ang iyong teritoryo? Biglang nagtanong si Juan Quinez sa kanya. Isang tanong na matagal na niyang curiosity. Teritoryo ni Ingmo. Mula doon hanggang doon. Habang nagsasalita, tinuro ni Ingmo ang isang lugar. Wow, ang galing, ganito kalaki ang teritoryo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Juan Quinez na parang siya ay naging malaking mayari ng lupa. Ang dapat pahalagahan sa mundong ito ng mga hayop ay ang lakas. Si Ingmo ay makagalaw sa ganitong kalawak na teritoryo. Tiyak na napakalakas ng kapangyarihang iyon. Naglakad sila kasunod ng agos ng ilog ng kaunti. Si Juan Quinez na niyayakap ay nakakaramdam ng kaunting pagod. Pero si Ingmo ay parang walang pakialam. Medyo mas marami lang ang pawis. Upang mapanatili ang kanyang sigla, nilinisan ni Juan Quinez ang kanyang lalamunan. Ingmo, paano kung kantahan kita? Agad na tumingin si Mo sa kanya na puno ng pananabi. Ikaw, basta maglakad ka lang ng normal. Huwag kang tumingin sa akin. Si Ingmo ay umungol at bumagal ang takbo. Naghanda na makinig sa pagkanta ng maliit na bata. Amen, sa harap ay may isang puno ng ubas. Ah, sariwa, sariwa, bagong sibol pa lang sa luntian. Sariwa, sariwa, bagong sibol lang sa luntiang lupa. Bitbit ng suso ang mabigat niyang kabibe. Paakyat ng paunti-unti. Kumanta siya ng kantang pambata.
Napansin niya na si Ingmo ay seryosong nakatingin sa kanya. Ang pangit ba talaga? Tanong ni Ruan Kinye na may pag-aalala. Gustong-gusto ito ni Mo at gusto pang makinig. Sa ilalim ng pampasigla ng magandang lalaki, kumanta muli si Ruan Kinye ng ilang kanta. Napansin pa niya na si Ingmo ay tahimik na umuugoy na rin. Wow, talagang may talento ka sa wika. Hindi nakatiis si Ruan Kinye at hinawakan ang Adam's apple ni Ingmo. Nagtataka kung paano ang kabilang tao ay may talento kahit sa pagkanta. Pero sa susunod na segundo, malinaw niyang naramdaman ang reaksyon ng lalaki. Kaya't mabilis niyang binawi ang kamay niya na may hiya. Haha, pasensya na. Hindi ko akalain na sensitibo ka. Malalim na bumuntong hininga si Ingmo. Alam niyang wala siyang magagawa kay Ruan Kinye ngayon. Kailangan lang niyang kagatin ng mariin ang kanyang earlobe. Siguradong sinadya ito niya. Kaya hindi. Si Ruan Kinye ay nag-aalala at mabilis na tumingin sa paligid. Gusto kong makahanap ng bagay na makakapagpabaling ng atensyon ko. Ngayon ay talagang may nakita akong pamilyar na bagay. Masayang itinuturo ang lugar sa kanang harapan. Uy, bilisan mo, doon ka na. Parang may nakita akong pakwan. Narinig ni Ingmo ang isang salita na hindi niya kailanman alam. Naengganyo rin siya sa kanyang kuryosidad. Hindi na siya nagalit sa ginawa ni Ruan Kinye kanina. Naglakad siya patungo sa direksyong itinuro ng isa. Nang lumapit si Ruan Kinye, natagpuan niyang talagang isang malaking pakwan ito. Mayroon pang punit na nagbukas. Hindi na siya makapaghintay na bumaba mula kay Ingmo. Gumamit siya ng maliit na kutsilyo upang putulin ang isang piraso at gusto niyang tikman ang lasa. Pero pinigilan siya ni Ingmo. Kumain muna si Mo. Habang sinasabi ito, dahan-dahan siyang kumagat ng isang piraso. Para sa ganitong pagkain na hindi pa niya nakita. Hindi siya makapangahas na hayaang kumain muna ang maliit. Kumusta, masarap ba? Nakatingin si Ruan Kinye kay Ingmo na may pag-asa. Napakatamis at walang lason. Pagkatapos, sabay silang kumagat ng malalaki sa pakwan. Talagang mas masarap ang mga bagay sa mundo ng mga hayop kaysa sa modernong panahon. Hawak ni Ruan Kinye ang pakwan at nagmuni-muni. Nakita ni Ingmo ang maliit na tao na puno ng katas sa kanyang bibig. Bigla niyang naisip na hindi na ganoon katamis ang pakwan sa kanyang kamay. Kaya't inunat niya ang kanyang dila upang dilaan ang katas sa mukha ng iba. Mabaho kang ahas, anong ginagawa mo? Kahit na binili ni Ingmo, hindi niya ito mapigilan. Wala siyang magawa kundi hayaan ang mabahong ahas na dilaan ang katas sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagplano ang dalawa na umuwi na. Pero biglang nakaramdam si Ruan Kinye ng isang masamang hangin sa kanyang tainga. Kasunod nito, ilang hibla ng kanyang mahabang buhok ay agad na naputol ng matutulis na kuko. Nagkaroon din ng sugat sa kanyang pisngi. Mabilis din ang naging reaksyon ni Ingmo sa tabi. Agad siyang naging anyong ahas at inilagay ang maliit na tao sa likod niya. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang buntot upang hampasin ang biglang sumalakay na mabangis na hayop. Nang panahong iyon, nakita ni Ruan Kinye na ang umaatake sa kanila ay isang gray na lobo. Hinawakan ang mga sugat sa kanyang mukha. Ang pakiramdam ng pang-aapi ng mga hayop. Ginawa nitong mahirapan siyang huminga. Ang dalawang mabangis na hayop ay naglalaban na walang panalo. Si Ruan Kinye ay nag-aalala na nagtago sa likod ng isang malaking puno. Tahimik na sumusuporta sa malaking ahas. Ngunit sa susunod na sandali, ang Grey Wolf ay biglang naging tao. Matapos maiwasan ang atake ni Ingmo, lumapit ito sa kanya. Tinutok ang tingin sa kanya. Agad na nagkaroon ng goosebumps si Ruan Kinye. Nang makita ito ni Ingmo, sumigaw siya. Naging tao rin siya at humarap sa maliit na nilalang at nakipagtagisan sa werewolf. Ang nakakabigla kay Ruan Kinye ay, ang dalawang beastmen ay nagaway sa salita. Nag-aaway sila na parang nag-uusap ng magulo. Sa kalagitnaan, may mga salitang tungkol sa babae at pakikipagtagpo. Habang patuloy na nagsasalita, parang lalo pang nagagalit si Ingmo. At si Ruan Kinye ay labis na nagulat dito. Nakakaintindi siya ng ilang wika ng mga halimaw. Mukhang wala ng panganib. Lumapit si Ruan Kinye at hinaplos ang braso ni Ingmo at mahinang nagtanong. Ano bang sinasabi niyo? Hindi ba't hindi ito ang teritoryo mo? Paano biglang lumitaw ang lobo? Kahit na napakababa ng boses. Pero narinig din iyon ng lobo sa kabila. At nagbigay pa ito ng bastos na huni sa kanya. May kasakiman sa kanyang mga mata. Nang makita iyon ni Ingmo, agad niyang itinago ang bata sa likod niya. Huwag kang tumingin, ye. Si Ruan Kinye ay wala nang magawa kundi ang huwag kumilos. Ramdam din na medyo tensyonado ang atmosfera sa pagitan ng dalawang ito. Sa katunayan, wala namang biktima ngayon. Hindi rin alam kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Habang siya ay nag-iisip ng mga bagay-bagay, biglang may ilang pulang prutas na inihagis sa kanyang mga paa. Mula iyon sa lobo. Pero ang kilos na ito ay labis na nagalit kay Ingmo. Agad siyang sumugod at nakipaglaban sa lobo. Ang galit na si ay nagpakita ng matinding lakas. Sa ilang saglit, nahati na ang panalo at talo. Si ay nagkaroon lamang ng kaunting sugat. Samantalang ang lobo sa kabila ay napuruhan at namamaga ang mukha. Ang natalong lobo ay napilitang umalis na may panghihinayang. Ngunit bago umalis, tumingin pa siya ng masinsinan kay
Naglabas siya ng kakaibang ungol mula sa kanyang lalamunan. Dahil sa galit, nais ni na sumugod at manakit. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng lobo, matapos umungol ay tumakbo na. Hindi rin binigyang pansin ni Ruan Quinye ang mga ito. Siya ay nag-aalala at sinuri ang mga sugat ni. Pumutol siya ng piraso ng tela at maingat na binanatan si. Matapos ayusin ang sugat, saka siya nagtanong na puno ng kuryosidad. Ano ba talaga ang gusto ng lobo kanina? Bakit bigla akong inatake? Dito ay malinaw na ito ang iyong teritoryo. Ang lobo ay talagang walang modo. At saka, nakakagulat na naintindihan ko ang ilan sa inyong pag-uusap. Sabi mo, hindi ka naman kailanman nakipag-usap sa akin gamit ang wika ng mga hayop. Lahat ay puro his-his-his. Bakit ganon, Inmo? Sa harap ng sunod-sunod na tanong ng maliit na tao, si Inmo ay pinili ang manahimik. Nang makita ang cute na maliit na tao na tumigil sa pagdaldal, agad siyang niyakap. Ayos lang. Huwag kang umalis. Si Ruan Quinye ay may mukha ng pagkalito. Ano ang sinabi sa'yo ng lobo kanina? Narinig ko ang tungkol sa mga babae. Hindi ba kayo nag-aaway para sa akin? Tanong niya na parang nagbibiro. At si Inmo ay namula matapos marinig iyon. Tumingin siya sa kanya na may sama ng loob at walang sinasabi. Wala nang lasa si Ye na katulad ni mo. Gusto ng lobo na agawin si Ye. Ye, pwede bang huwag kang umalis? Si Ruan Quinye ay hindi akalain na tama ang kanyang hula. Sa mga kompetisyon ng mga lalaki sa kalikasan, siya ay tila walang masabi. Huwag magalala, tiyak na hindi ako alis. Hindi niya alam kung bakit si Inmo ay. Naniniwala na siya ay aalis kasama ang lobo. Paulit-ulit na lang akong nagsasabi na hindi ako alis. Madali lang ang mga babae sa tribo ninyo. Nakikipag-ugnayan lang ba sila sa ibang mga lalaki? Tumingin si Inmo kay Ruan Quinye at mabilis na inalis ang kanyang tingin. Sa huli, nahirapan pa rin siyang sabihin ito. Ang mga babae sa tribo ng mga ahas ay kakaunti pala. Karaniwan, isang babae at 5 o 6 na lalaki ang namumuhay. Pero sa tingin niya, masama siya. Ayaw niya ng ganoon. Kaya umalis siya ng mag-isa sa tribo. Aba, ang galing naman ito. Kaya mo bang tiisin ito? Nagtataka si Ruan Quinye sa kanyang isipan. Ngayon, wala na talagang masabi. Yung kaye, pwede bang simulang? Huwag na ang iba. Ayaw ni Inmo na ibahagi ang maliit na bata sa ibang lalaki. Ang boses niya ay puno ng pagmamayari. Mabaho, hindi pa ako pumapayag na makipag-date sa'yo. Medyo masyado kang nag-iisip. Pero kung sakaling magkasama tayo sa hinaharap, sigurado akong ikaw lang ang ahas ko. Talagang tapat ako. At sa katawan kong ito, baka hindi ko kayanin ng isa. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na idagdag ang huling pangungusap na ito, ay dahil alam niyang hindi naintindihan ng tanga na ahas na ito. Narinig ni Inmo na ang maliit na tao ay kailangan lamang ng isang tao. Medyo nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ngunit tungkol sa sinabi ng lobo na si Wu tungkol sa maliit na tao, ang bagay na walang sariling amoy, ay talagang naguguluhan. Sa katunayan, araw-araw siya ay nasa tabi ng maliit na tao. At dinidilaan din ang kanyang lieg at katawan. Bakit wala siyang amoy? Ngunit malinaw na hindi ito simpleng bagay na maiisip ni Inmo. Naghihintay si Ruan Quinye na manumbalik ang kanyang lakas, pagkatapos makahinga. Ay naghanda ng bumangon at bumalik sa yungib. Nang umalis, nakita ang pulang prutas na iniwan ng lobo. Iniisip na wala na rin ang lobo. Kaya't bakit hindi kumain? Kaya't inabot niya upang kunin ito. Ngunit hindi pa siya nakakahawak. Ay agad na kinuha at itinapon ni Inmo na labis na nasasabi. Nakakunot ang noo, tumingin siya kay Ruan Quinye. Leaf, huwag mong lokohin si Mo. Nakaramdam si Ruan Quinye ng labis na kawalang katarungan. Paano kita niloko? Mabaho ang prutas ni Langu. Kailangan pang kumain niya kahit masama na. Ay! Wala namang ganun. Sobra kang nag-iisip ah. Basta't sa tingin ko, hindi na ako kakain. Sa totoo lang, hindi naman alam ni Langu. Huwag siyang banggitin. Sige na, hindi ko na siya babanggitin, okay? Ang mga lalaking seloso ay talagang hindi makatuwiran. Hindi na rin nagmamalasakit si Ruan Quinye. Sa tabi ng mabahong ahas na ito. Sige, yakapin mo ako at umuwi na tayo. Pagkatapos sabihin yon, iniunat niya ang mga braso patungo kay Inmo. Si Inmo ay masayang yakap ang maliit na tao. Pero hindi pa nakakalakad ng ilang hakbang ang dalawa. Narinig ni Ruan Quinye ang mahina na ungol ng kuting. Sa kanyang kahilingan, dinala siya ni Inmo sa lugar ng kuting sa mga damo. Inilabas niya ang mga damo at nakita ang isang maliit na kuting na nag-aalburuto at nagbabala sa kanya. Matapos niyang suriin ng mabuti, napansin niya. Nasaktan ang likod na binti ng kuting. Kaya't naghanap siya ng 2 tuwid na sanga. Kuting, hindi ako masamang tao. I-fix ko lang ang iyong binti. Huwag kang gagalaw, okay? Marahil ay napansin niyang walang masamang intensyon si Ruan Quinye. Kaya't matagumpay niyang nailagay ang mga sanga bilang splint sa kuting. Habang pinapanood ang kuting na patuloy na nilalaplap ang kanyang kamay. Ang puso ni Ruan Quinye ay natunaw. Mukhang nagtitiwala na ito sa akin. Inmo, dalhin natin ang kuting na ito pabalik. Sa huli, ang yungib ay teritoryo ni Inmo. Kung nais mong dalhin ang ibang nilalang pabalik,
Kailangan munang makuha ang pahintulot ng tao. Bago pa man makasagot ang iba, alam na ni Juan Quine na hindi ito papayag. Ang ekspresyon na yon na tila nagbabanta sa kuting. Natatakot siya na baka sa susunod na segundo ay itapon ni Mo ang kuting. Alam mong hindi ito papayag. Para sa kaligtasan ng kuting, wala siyang magawa kundi ilapag ang kuting ng may pagdaramdam. Pero sa oras na yon, pumayag si Mo. Gusto niya na dalhin. Alam ni Mo na siya ay manghuhuli. Si Xiao Budian ay magiging bored habang nag-iisa sa tabi ng sapa. Sakto, alam din niya na ang ganitong pusa ay hindi nagiging tao. May isang pusa na nag-iisa si Xiao Budian. Hindi na siya magiging sobrang nag-iisa. Kahit na hindi niya gusto ang pusa. Pero mas gusto niyang mapasaya ang maliit na tao. Sa sandaling ito, talagang naantig si Juan Quine. Isang tao na kayang baguhin ang kanyang likas na ugali para sa iba. Talagang isang kahangahangang bagay. Ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob sa susunod na pagiging malapit. Hindi na siya natatakot sa relasyon. Muling niyakap ni Mo ang maliit na tao. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtagal ang dalawa at diretsong bumalik sa yungib. Ilagay ang pusa sa maliit na kama. Gusto ni Juan Quine na samahan si Mo na dalhin ang mga peach pabalik. Pero siya ay tinanggihan. Nagpumilit si Mo na siya na lang ang pumunta para makapagpahinga siya sa bahay. Kaya't kailangan niyang maghanda ng hapunan sa bahay. Bago umalis si Mo, itinapon pa niya ang kuting mula sa kanyang maliit na kama. Mula sa kanyang maliit na kama. Hindi pinapayagang umakyat sa kama. Sige, hindi ko hahayaang umakyat ito sa kama. Nang makuha ang pangako ni Xiao Budian, saka siya lumabas ng yungib. Plano ni Juan Quine na gumawa ng pugad para sa kuting sa hinaharap. Dahil bumalik ka sa akin. Ibig sabihin, isa ka na sa ating malaking pamilya. Ano sa tingin mo, bigyan kita ng pangalan? Sige, tatawagin na lang kitang Iyo. Sana'y maging masaya ka sa buong buhay mo. Pinisil ni Iyo ang kamay ni Juan Quine. Mukhang nasisiyahan siya sa pangalang ito. Sa hapunan, plano ni Juan Quine na gumawa ng sopas na kabute at inihaw na karne na may pulot. Pero ang natirang karne kahapon, ay naubos na ni Mo na bagong bumalik mula sa pagkuha ng mga peach. Sinabi niyang kailangan niyang manghuli ng bagong ligaya para sa kanya. Palaging ipinapakita ni Mo ang kanyang pag-aalala sa kanya sa hindi sinasadyang paraan. Minsan, ang mga aksyon ay mas nakakapagpahayag ng damdamin kaysa sa mga salita. Hindi nagtagal, nagdala si Mo ng isang usa. At sa oras na ito, naisip niya ang isang seryosong problema. Hindi maaaring hindi kumain ng asin ang tao sa mahabang panahon. Ang mga halimaw ay maaaring kumuha ng asin mula sa dugo ng mga hayop. Ngunit ayaw ni Juan Quine na ganito, kaya kailangan niyang simulan ang paghahanap ng asin. Mo, alam mo ba kung saan may mga pagkain na maalat? O kung saan ka nakakita ng mga bagay na may ganitong kulay? Tila ito ay medyo maalat at may kaunting mapait. Sa harap ng biglaang tanong ng bata, nag-isip si Mo sandali at itinuturo ang direksyon ng silangang kapatagan. Doon ay maraming tubig at may mga puting bagay. Maraming tubig. Sobra ba ito na hindi na makita ang lupa? Tumango si Mo. May mga ibon at mga sisiw doon na mahihina. Maaari bang maging tao ang mga ito? Nang marinig ni Juan Quine na may mga ibon na halimaw, agad siyang naging masigla. Nakita mo na ba sila? Kung hindi, bakit sinasabi na mahina ang mga ibon na halimaw? Ang mga nagiging tao ay mahina. Naglalabas ng mga puting bagay. Kapag namumulaklak ang mga bulaklak, doon ay may palitan ng mga bagay. Kaya pala, may ugnayan ng iba't ibang lahi ng mga hayop dito. Mas naging masigla si Juan Quine nang marinig ito. Pero ang mga bulaklak ay namumukadkad sa tagsibol. Ngayon ay taginit na. Hindi naman pwedeng maghintay hanggang sa susunod na taon para kumain. Kaya tumingin siya kay Mo at sinabi, hintayin mo akong matapos sa pag-ugong ng luwad. Maaari mo ba akong dalhin sa kabila ng dagat? Gusto kong pumunta roon. Hindi aalis siya. At babalik pa siya kasama si Mo. Mula nang lumitaw ang mga werewolf, naging mapaghinala si Mo. Natatakot siya na ang maliit na nilalang ay maakit ng ibang mga nilalang. Kaya't ang unang reaksyon ay nais niyang tiyakin. Hindi aalis si Juan Quine sa kanya. Huwag mag-alala, palagi akong susunod sa iyo. Sige, dadalhin mo siya. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan na sumagot si Mo. Nakikinig sa tiyak na mga salita ni Mo. Bahagyang umiti si Juan Quine. Salamat sa iyo, Mo. Samantalang ito, nagpasya siyang ipahayag ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Mo, dinala mo ako pabalik noon. Ay para lang bang ipanganak ko sa iyo ang mga maliliit na ahas? Si Mo ay natigilan ng sandali sa narinig. Mabilis niyang napansin ang kalungkutan sa tono ni Juan Quine. Pero kumunot pa rin ang kanyang noo at tumango. Gustong-gusto ni Mo ang amoy at hitsura niya. Maganda rin ang mga batang ahas. Kaya nga, talagang ito ang dahilan. Tulad ng kanyang hinala. Pero sa tingin niya, ang dahilan kung bakit siya pinanatili ni Mo noon, ay tila hindi na ganoon kahalaga sa oras na ito. Hindi na naguguluhan, tumingin si Juan Quine kay Mo at sinabing totoo. Pero sa amin, kung ang dalawang tao ay namumuhay ng magkasama at nagbubuntis ng mga anak,
Kailangan talaga ng pundasyon ng emosyon. At pagkatapos ay magde-date ang dalawa at magpakasal. Pero tiyak na hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng mag-date. Akala ko, hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng gusto. Pero sinabi mo kanina na gusto mo lang makasama ako. Sinabi mo sa akin ang dahilan kung bakit ka umalis sa tribo. Lahat ng ito ay nagbigay linaw sa akin na hindi ka lang umaasa sa iyong likas na ugali. Ayaw mong ibahagi ang iyong kapareha sa ibang tao nang umalis ka sa tribo. Talagang kakaiba ito para sa inyong tribo ng ahas. Pero sa tingin ko, ito ay normal. Dahil ang pag-ibig ay likas na makasarili. Ikinalulungkot ko na noong una ay hindi kita gaanong nakilala. Kaya't basta-basta akong nagbigay ng label sa'yo. Pero bago pa siya makapagsalita, niyakap na siya ni mo. Ay, nag-apologize ako at inaayos ang ating relasyon. Mabaho, tigilan mo na ang pagsasalita. Nang makita niyang nagalit ang maliit na bata, si mo ay umungol ng tahimik, pero mahigpit pa rin niyang niyayakap si Ruan Kinye. Talagang parang tumutugtog ako ng musika sa baka. O, hindi, parang tumutugtog ako ng musika sa ahas. Si mo ay talagang nakikinig ng mabuti sa simula. Kahit na hindi niya naintindihan, nakatuon pa rin siya. Pero unti-unti, nahulog siya sa mga labi ng maliit na bata. Pagkatapos ay hindi na niya mapigilan ang pagnanais na halikan ang maliit na bata. Nang makita niyang tahimik na ang mabahong ahas, muling nagsalita siya. Sa madaling salita, hindi na kita kinainisan ngayon. Medyo nagugustuhan na kita. Huwag mong kamuhian ang aking pagbabago-bago, ha? Ikaw ang masyadong tanga. Hindi ako masyadong nagsasalita, pero marami akong ginagawa. Lahat ng iyon ay mabuti para sa akin. Wala pang ibang tao na naging mabuti sa akin ng ganito. Kaya ako ay naantig. Nang marinig ni Mo ang sensitibong salita, agad siyang tumutol. Hindi tanga si Mo, matalino siya at mabuti kay Ye. Okay, alam kong hindi ka tanga. Kaya't balak kong unti-unting tanggapin ka na. Siyempre, hindi ngayon. Ako rin ay isang tao na tapat sa mga pangako. Basta tinanggap ko na, hindi na ito magbabago. Agad na lumaki ang mga mata ni Mo sa pag-asa at nagtanong. Tanggapin si Mo. Gusto mo bang magkaroon ng maliit na ahas kay Mo? Sobra ka namang mag-isip. Ang sinasabi kong tanggapin ay makipag-date lang sa'yo. Pinagdikit ni Ruan Kinye ang mga mata ni Mo. Ang simpleng tingin na puno ng pagnanasa ay nagpasaya sa kanya. Okay, huwag na ang maliit na ahas, basta siya na lang. Ang mga mata ni Mo ay puno ng kasiyahan at ligaya na hindi pa niya naranasan. Dahil sa pagiging tanga mo. Kapag dumating ang susunod na pagkakataon na mapapaamo mo ako, tanggapin na kita. Nakita ni Ruan Kinye ang nakatunganga na anyo ni Mo. Tahimik na nagdagdag sa kanyang isip. Matapos ang hindi maipaliwanag na pagamin ng damdamin. Nakaramdam si Ruan Kinye ng ginhawa. Nais lang niyang maligo. Pagkatapos, niyakap siya ni Mo at dinala sa tabi ng sapa. Sa pagkakataong ito, nang nais ni Mo na maligo kasama siya. Hindi siya tumanggi. Sa totoo lang, hindi naman naintindihan ng tanga at mabangis na ahas. Sa pinakamarami, maghihimas-himas lang. Bumalik sa yungib. Pumunta si Ruan Kinye sa kanyang maliit na kama. Kahit na matagal na siyang hindi galit. Pero sinabi na nilang matutulog sa hiwalay na kama. Hindi naman pwedeng isang araw lang at hindi na ito bilang. At saka, hindi pa naman sila opisyal na magkasintahan. Nang makita ni Mo si Ruan Kinye na natutulog sa maliit na kama, diretsong umakyat siya at inalis ang kutitap na nasa tabi ng kama. At basta na lang itinapon sa batong kama. Pagkatapos ay masayang humiga sa isang sulok ng maliit na kama. Nang makita ito ni Ruan Kinye, sinipa niya siya gamit ang paa. Matulog ka sa batong kama. Bawal ang malapit na ugnayan sa panahon ng pagsusuri. Si Mo ay umungol ng tahimik. Diretsong hinawakan ang kanyang paa at hindi binitiwan. Gusto ni Mo na matulog kasama si Ye. Hindi dapat maghiwalay, kailangan maging mas malapit. Hindi alam kung natutunan ang kapal ng mukha mula sa ahas na yon. Nag-shower silang magkasama. Hindi na ito ininda ni Ruan Kinye. Kalahating oras na laro. Natutulog ka na ba? Si Ruan Kinye na hindi makatulog ay gustong makipag-chat sa mabahong ahas. Wala. Maaari ba akong magtanong ng isa pang tanong? Kung sumasa ngayon, hindi ka dapat magalit. Matapos makita ang werewolf. Siya ay nag-isip na ang paligid ng Doma Jungle. Dapat ay may maraming tribo ng mga beastmen. Kaya gusto niyang malaman ang mga bagay na may kaugnayan sa mga beastmen. Yenen, hindi magagalit, anuman ang gustong malaman niya, maaasahan niyang masabi ni Mo. Ang tribo ng werewolf ba ay karaniwang namumuhay sa anyong tao? Ano ang kinakain nila sa pangaraw-araw? Lahat ba sila ay kumakain ng hilaw na pagkain? Mayroon ding mga ibon na tao. Kung sila ay makakalipad, dapat nakapunta na sila sa maraming lugar, di ba? Saan mo sila nakita? Nakipagaway ka na ba sa kanila? Si Mo ay tahimik na pagkatapos marinig ang sunod-sunod na tanong. Akala ni Ruan Kinye ay masyado siyang mabilis magsalita. Hindi na intindihan ng kausap. Nais sanang ulitin muli. Nang nais sanang magsalita, natakpan ang bibig. Naramdaman ni Ruan Kinye na parang mapupunit ang kanyang lalamunan. Malakas na pinagsampal si Mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko binanggit ang Wolf Marshal. At saka, nangako ka na hindi ka magagalit.
Hindi ka pumasa. Yun hindi kita papasa sa probation period. Yun si Ye ay nag-iisip tungkol sa kanya. Ang sisidlan ng selos ni Inmo ay muling nabuksan ng salitang ito. Ano bang naiisip ko? Pwede bang huwag mong gamitin ang isip mo sa mga ganitong bagay? Wala sa kalakasan si Ruan Kinye. Maaari lamang siyang maglabas ng mga salita nang walang tigil. Ngunit sa isang iglap, napagtanto niyang wala na ang kanyang mga damit. Masamang ahas, ikaw ay isang mabangis na baliw at masamang tao. Pagkatapos, nilaplap ang kanyang katawan. Habang nilalaplap ni Inmo ang kanyang mga labi, siya ay nagmumurmur. Wala ang hininga ni Mo sa katawan niya. Kailangan ng higit pa, ngunit hindi sapat. Kinabukasan, nagising si Ruan King. Pakiramdam niya ay lahat ng kanyang mga buto ay masakit. Ang kanyang balat ay puno ng mga pulang marka. Ang salarin na nagdulot ng lahat ng ito. Direktang parusahan si Mo, isang araw na hindi pinapayagang kumain ng inihaw na karne. At kailangan ding punuin ang maliit na yungib sa tabi ng mga sanga. Siya ay naghahanda para sa pagceramics. Habang si Inmo ay nangangalap ng panggatong, siya ay naghukay ng isang maliit na pugon para sa mga steamed buns sa dalisdis ng maliit na burol. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang gawain, siya ay niyakap ni Inmo pabalik sa yungib upang magpahinga. Pagkatapos, siya ay pumasok upang ipagpatuloy ang natitirang gawain. Si Inmo ay patuloy na umiti ng walang reklamo. Si Ruan Kinye ay nagdududa kung siya ba ay napagod na. Sa isang iglap, 2 araw na ang lumipas. Naiintindihan Inmo na mahalaga ang mga bagay na ginagawa ng mga tao. Kaya't pagkagising, nahuli niya ang 2 biktima at nagmadaling bumalik sa trabaho. Nagdala rin siya ng isang dakot ng maliliit na ligaw na bulaklak at isang pugad ng mga bubuyog. Nang makita niyang hindi siya nasaktan ng mga insekto, nakahinga ng maluwag si Ruan Kinye. Si Inmo ay bihasa na sa paraan ng pagpapasaya sa mga tao. Basta't mapikon lang ang maliit na bata. Magdadala siya ng magagandang bulaklak at matamis na pulot bilang paghingi ng tawad. Upang hindi mapagod si Ruan Kinye, pinigilan din niya ang pag-aapoy. Hindi alam kung maganda ang lupa, o kaya naman ay mahusay si Inmo sa paghawak ng apoy. Sa kabuuan, sa isang pugon ay may 20 palayok at 5 palanggana. 3 palayok lamang ang nasira. Inmo, nagtagumpay tayo. Ngayon ay mayroon na tayong mga palanggana at palayok. Tumingin si Inmo sa mga bagay na hawak ni Ruan Kinye. Masaya rin siya sa kanyang puso. Basta't makita lang na masaya si Ruan Kinye. Ang kanyang puso ay magkakaroon ng isang napakakomportableng pakiramdam. Pagkatapos, isang kamay niyang niyakap ang naglalaro at tumatalon na maliit na tao. Parang nilalaro ang isang bata, itinaas siya at hinalikan sa pisngi. Ay naku, ahas, nahalikan mo ang ilong ko. Pumunta ka sa aking 3 ay, siguraduhin mong makuha ang aking 5. 33, ay naku, tanga ahas, nahalikan mo ang ilong ko 33. Si Ruan Kinye ay tumatawa ng hahaha. Pagkatapos niyang sabihin yon, si Inmo ay muling naglalaro sa kanyang mukha. Nagbigay ng tunog na pabik, ang halik. Sa pagkakataong ito, tiyak na tumama ang iyong mga ngipin sa aking labi. Ayaw kong halikan mo ako, bawas ng 10 puntos sa pagsusuri. Si Inmo ay biglang nagmukhang naawa at bumaba ang boses. Huwag bawasan, hindi pwedeng bawasan. Kahit na hindi alam ni Inmo kung ano ang pagsusuri. Mas hindi niya alam kung ano ang puntos. Pero sa kanyang kutob, mas mabuti kung mas marami ang puntos. Nagmamagaling siya para makakuha ng dagdag na puntos mula kay Ruan Kinye. Matapos magtalo ang dalawa, pareho silang pagod na umupo habang nagbabantay sa kanilang mga napanalunan. Nakita ni Yeyo na magkasandal sila. Umakyat din siya at humiga sa mga bisig ni Ruan Kinye. Kasama ang lahat, pinagmamasdan ang magandang paglubog ng araw. Sa sandaling ito, puno ng pag-asa si Ruan Kinye para sa hinaharap na buhay. Para sa mga taong matapang na humaharap sa buhay. Palaging may mga lihim na sorpresa ang langit para sa kanya. Sa 2 araw matapos ang tagumpay sa pagbuo ng mga palayok, muli siyang nakatagpo ng isang masayang bagay. Ang mga sili na itinanim niya dati ay tumubo na. Ang mga sibuyas at bawang ay maganda rin ang paglago. Pero ang pinakamahalaga ay, nagdala si Yeyo ng isang malaking patatas. Niyayakap ni Ruan Kinye si Xiaoyu at masayang hinalikan siya ng matagal. Itinuro ang patatas at tinanong si Xiaoyu na medyo nahihilo sa mga halik. Saan ito natagpuan? Masayang dinala ni Xiaoyu si Ruan Kinye. Pumunta sa lugar kung saan natagpuan ang patatas. Sa katunayan, ito ay sa likod ng bundok na kanyang napuntahan ng ilang beses. Para sa bundok na ito na puno ng kayamanan, nagpasya si Ruan Kinye na pangalanan siya bilang ang malakas na pangalan na Biyernes ng Espiritu, upang pasalamatan ang mga biyaya ng bundok. At sa pagkakataong ito, lubos niyang sinyasat ang paligid ng lupain. At sa resulta, natagpuan din niya ang gabi. Nang gabing iyon, pinirito niya ang patatas na may taba ng karne. Kahit na si Inmo ay hindi masyadong interesado sa ganitong uri ng starch na pagkain. Ngunit nakikita siyang kumakain si Ruan Kinye na may mga pisngi na namamaga. Siya rin ay nakaramdam ng kasiyahan. Nagtataka rin siya tungkol sa maliit na pagkain ng bata. Sa bawat pagkain, kumakain lamang siya ng kaunti.
Kaya't sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatiis. At tinanong ang puntong ito ng pagdududa. Bakit hindi nagiging anyong hayop si Ye? Si Ruan Qingye ay napatigil ng ilang segundo bago niya naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Hindi naman ako nagiging iba. Bakit hindi nagiging ahas si Ye? Hindi katulad ni mo. Si Ingmo ay masigasig na nagtanong. Dahil tao ako, hindi ako hayop. Sa unang pagkakataon, malinaw na sinabi ni Ruan Qingye kay Ingmo. Iba ang uri ko at siya. Hindi ko alam kung kayang tanggapin ni Ingmo ang tanga niyang ahas. Kung kaya ba niyang tanggapin ang pag-ibig sa ibang uri. Wala akong anyo ng hayop, mahihirapan ka bang tanggapin ito? Siyempre, hindi mahihirapan si Ingmo sa maliit na bata. Ang hindi pagiging beastman ay mahirap tanggapin. Dahil sa lahi ng mga ahas. May isang ahas na tao na sumuko sa pagiging hayop. At tuluyan ng naging tao ang kanyang lahi. Pero sa huli, namatay siya sa lamig ng taglamig. Napakaliit ng tao. At hindi rin malakas ang katawan. Hindi kayang labanan ang malamig na taglamig dito. Kaya nang sinabi ni Ruan Qingye na wala siyang anyo ng hayop. Kaya lang siya labis na naapektuhan. Ayaw niyang mawala si maliit na bata sa malamig na taglamig na ito. Habang iniisip ito ni Ingmo, lalo siyang nalulumbay. Lumuha na siya. Si Mo ang paborito si Ye. Malamig ang taglamig. Ang tao ay mamamatay. Ayaw ni Mo na mamatay si Ye. Nang marinig ito ni Ruan Qingye, nakahinga siya ng maluwag. Huwag magalala, malakas ako. At sobrang matibay ako sa lamig. Hindi ako matatalo ng taglamig. Pagkatapos sabihin ito, naging tahimik siya. Hindi na nagsalita si Ingmo. Tanging nakadikit lang siya sa kanya. Sa huli, nainis na si Ruan Qingye sa kanya at hindi pa rin naaliw ang mabahong ahas. Sobra ka na. Malapit na akong maubusan ng pasensya ngayon. Bilisan mo at aliwin mo ang sarili mo. Nakatingin sa mga mata ni Ruan Qingye na nag-aapoy. Agad na nagpalit si Ingmo ng isang maliwanag na ngiti. Agad na naintindihan ni Ruan Qingye. Mukhang nagkukunwari ang mabahong ahas. Para lang makadikit, natutunan pang umarte. Talagang isang tusong ahas. Tumingin siya kay Ingmo na may pagdiriin. Nang maunawaan ni Ingmo na hindi nagiging hayop ang maliit na tao, nagpasya na siyang makasama ang maliit na tao sa taglamig. Naniniwala siyang kaya niyang protektahan ang maliit na tao. Ingmo, naisip mo na bang bumalik sa tribo ng mga ahas? Mayroon na tayong mga kasangkapan ngayon. Maaari rin bang sabihin sa kanila kung paano ito gawin? Nang makita ni Ruan Qingye na tahimik na ang paligid, gusto niyang makahanap ng pag-usapan. Matagal na nanahimik si Ingmo bago siya nagsalita. Ang lahi ng ahas ay bumabalik sa tribo kapag sobrang lamig. Hindi kailangan ng apoy. Hindi pala siya hindi bumabalik sa tribo. Kundi hindi pa panahon. Kaya ayaw mo silang sabihan. Sa apoy, maraming masarap na pagkain ang pwedeng gawin. Mas magiging maganda ang pagkain ng tribo. Dapat din dumami ang populasyon. Sa hinaharap, magiging mas masagana. Totoo ba? Medyo excited si Ingmo. Siguro, okay na. Sa wakas, kapag busog, nagiging mas malandi. Kailangan munang busugin ang sarili bago mag-isip ng mga anak. Hindi rin sigurado si Ruan Qingye. Naniniwala si Mo kay Ye. Si Ye ay regalo ng Diyos ng mga hayop kay Mo. Medyo nagmamalabis ka. Medyo nahihiya si Ruan Qingye sa mga papuri. Saan naman ang iyong tribo? Malayo ba? Sa antas ng pagiging klinginin mo. Tiyak na ibabalik niya ang sarili niya kapag umuwi siya. Pero ayaw niyang iwanan ang banal na bundok na ito. Hindi kalayuan, pag-akyat sa bundok ay nandyan na. Itinuro ni Ingmo ang direksyon ng Peach Orchard. Ang sunod-sunod na mga bundok na kulay kahel. Ayos lang iyon. Kahit na bumalik sa tribo, maaari rin tayong makahanap ng oras para manatili dito ng ilang panahon. Si Ruan Qingye ay nakaramdam ng kapayapaan. Hindi na nag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kinabukasan, ang kanyang kamag-anak na hindi pa bumisita sa loob ng 2 buwan. Sa wakas ay dumating na. At direktang nagdulot ng gulo sa relasyon nila ni Ingmo. Mula noon, biglang nakaramdam si Ruan Qingye ng kirot sa kanyang tiyan. Pero noong panahong iyon, hindi niya ito pinansin. At pagdating ng gabi, napansin niya ang agresyon sa mga mata ni Ingmo. Mas matindi kaysa dati. Kahit na sa mga nakaraang pagkakataon, si Ingmo ay nagungol at nagpakita ng lambing para makipagtalik. Pero ito ay parang malakas na kulog ngunit kaunti ang ulan. Pinagtiisan niya lang at lumipas ito. Pero sa pagkakataong ito, si Ruan Qingye ay nagkaroon ng masamang kutob. Talaga namang ang kutob ng babae ay tumpak sa ganitong bagay. Hindi niya alam kung paano natutunan ng mabahong ahas ang mga bagay na ito nang walang guro. Ang kanyang unang pagkakataon ay nagwakas sa pagkahimatay. Kinabukasan, nagising si Ruan Qingye ng tanghali. Parang gusto nang magkalas-kalas ang kanyang katawan. Tumingin siya sa mga mansa ng dugo sa kanyang binti. Doon niya lang natanto na siya ay nagkakaroon ng regla. Sa kahit kaunting galaw ng kanyang hita, may lumabas na mainit na likido. Mabuti na lang at may natitirang 2 pakete ng sanitary napkin. Nagplano si Ruan Qingye na sa susunod ay dapat siyang maghanda ng maaga. Gumawa ng ilang pangayos gamit ang abo ng mga halaman. Matapos niyang ayusin ito, wala na siyang lakas. Naalala ang nakabaliw na eksena kagabi at siya'y nagalit.
Ang ahas na ito, mas mabuti pang mamatay siya sa gutom. Siya'y nakatulog sa gitna ng kanyang pagkalito. Hindi niya alam kung gaano siya katagal natulog. Biglang naramdaman ni Ruan Quinye ang malamig na hangin sa kanyang ibabang bahagi na nagpagising sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaluhod si Inmo sa pagitan ng kanyang mga binti. Hey, ahas, anong ginagawa mo? Itinaas ni Inmo ang kanyang ulo at nagalala siyang nagsabi. Dumudugo siya. Nahihirapan si mo. Ngayon mo lang alam na nahihirapan ako. Noong pinahinto kita kagabi. Bakit hindi mo sinabi na nahihirapan ako? Alam ko na hindi mo talaga ako gusto. Kung ibang babae ang nandito, siguro ganito rin ang magiging itsura mo. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nakaramdam ng pagkaawa sa sarili. Hindi na niya mapigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Ingmo ay mabilis na umiling pagkatapos makinig. Hindi gusto ni mo ang ibang babae. Tanging si Ye lang ang gusto niya. Kasalanan ni mo ito, na nasaktan si Ye. Okay lang na dilaan ni mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, handa na siyang kumilos upang ipakita ang kanyang sinseridad. Talagang natatakot si Ruan Quinye sa ahas na ito. Mahirap siyang bumangon at umiwas. Wala talaga akong problema. Normal lang ang pagdurugo. Makalipas ang ilang araw, magiging okay na ito. Huwag mo nang hilahin ang aking damit. Pero si Ingmo ay mahigpit na humahawak sa kanyang binti. Kahit anong sipa o palo, hindi siya bibitaw. Sa kabuuan, kailangan niyang makita ng kanyang mga mata na okay siya. Sa sandaling ito, talagang gusto nang umiyak ni Ruan Quinye. May ganitong taong hayagang kumakain ng tofu. Wala siyang magawa sa matigas ang ulo na ahas na ito. Talagang masakit ang pakiramdam ko. Pakiusap, makinig ka sa akin. Sa wakas, binitiwan din Inmo ang kanyang kamay. Lay, pasensya na mo. Kagabi, inisip lang niya ang sarili niya. Wala talagang isinasaalang-alang ang nararamdaman ng maliit na bata. Habang iniisip ko, lalong sumasakit ang pakiramdam ko kay Inmo. Hindi ko napigilan ang pagyak. Hindi naman kita sinisisi. Normal lang ito. Tayo mga babae, nagkakaroon ng regla bawat buwan. Mahina ang boses ni Ruan Quinye habang muli niyang ipinaliwanag. Sa wakas, hindi na niya nakayanan ang pagod. Muli siyang nakatulog. Nang maramdaman ni Inmo na wala nang galaw ang tao sa kanyang mga bisig. Biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. Matapos ang ilang sandali ng pagkatulala, nanginginig niyang ginamit ang kamay. Sinubukan niyang suriin ang pulso ng maliit na bata sa leg. Nang makita niyang tumitibok pa ang pulso, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ito ang unang pagkakataon na napupot siya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay natatakot siyang magigising ang maliit na bata at magugutom. Wala siyang magawa kundi punasan ang kanyang mga luha. Habang humihikbi, inaalagaan niya ang kanyang nahuling biktima. Matapos ang hirap na paggawa ng sabaw ng karne, natuklasan niyang hindi pa nagigising ang maliit na bata. Kumakain na si Ye. Tinawag niya ito ng malumanay ng ilang beses. Pero hindi pa rin nagigising ang maliit na bata. Ngayon, hindi na makapagpigil si Ingmo. Naalala niya na may mga beastmen sa tribo ng mga ahas na dati. Ginamit ang kanilang sariling dugo upang buhayin ang mga supling. Kahit na patuloy na sinasabi ng maliit na bata na ayos lang siya. Pero sa tingin niya, ang patuloy na pagdurugo ay tiyak na seryoso. Pero ayaw lang ng maliit na bata na magalala siya. Kaya't kinuha ni Ingmo ang karaniwang kutsilyo ni Ruan Quinye. Walang pag-aalinlangan, pinagdikit niya ito sa kanyang pulso. Pagkatapos ay itinutok ang kanyang pulso sa mga labi ng maliit na bata. Si Ruan Quinye ay labis na nauuhaw sa kanyang panaginip. Pero bigla na lang may lumitaw na isang grupo ng tubig na may amoy ng dugo. Kahit nakakaiba ang lasa. Pero hindi mapigilan ni Ruan Quinye na uminom. Unti-unti siyang nagising. Pagdilat ng mata, nakita niya ang isang braso na may dugo sa kanyang paningin. Inmo, ano ang ginawa mo? Bakit mo ako pinainom ng iyong dugo? Huwag kang gumalaw, bibigyan kita ng first aid. Matinding pinindot ni Ruan Quinye ang ako point para sa pagdurugo. Sa susunod, huwag mo nang gawin yan. Wala talaga akong problema. Habang binibinda ni Ruan Quinye si Ingmo, kasabay ng pagtuturo sa masamang ahas. Habang nagsasalita, bigla siyang umiyak. Dahil napagtanto niya, mukhang talagang mahalaga si Ingmo sa sarili niya. Ang ganitong pag-aalaga at pagmamahal ay nagbigay kay Ruan King. Yan ang damdamin na hindi niya mapigilan. Malakas si Mo, walang masamang mangyayari kay Ye kapag pinainom siya ng dugo. Si Ingmo ay nagmumurmur na matigas ang bibig. Pero hindi siya makatingin kay Ruan Quinye. Ikaw, talagang hindi ka nakikinig. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Talagang okay lang ako. Pagkalipas ng ilang araw, magiging maayos pa rin ako. Si Ingmo ay nagdududa at kumindat. Totoo, hindi ako lolokohin ni Ye. Siyempre, kailan ba akong nangloko sa'yo? Matapos makuha ang garantiya mula kay Ruan Quinye, si Ingmo ay sa wakas ay nakapagpahinga ng kaunti. Habang hinihintay na maging ganap na matatag ang kanyang emosyon, nagsimula siyang mahiyain nang hindi niya namamalayan. Unang pagkakataon niyang kusang umalis sa tabi ni Ruan Quinye. Itinuro niya ang apoy. Ipinahayag na kailangan niyang magluto. Habang pinagmamasdan ang likod ni Ingmo na talagang nagluluto,
Siya ay tila nagagalak na nandito siya. Bagaman ang buhay sa mundo ng mga hayop ay hindi maganda. Ngunit sapat ang pagkain. Nakahanap pa siya dito ng kanyang pag-ibig. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng 50 puntos.